Ang pandaigdigang pakikipagsapalaran sa ilang ay dumating sa realidad. Dahil lamang sa pagkaubos ng mga likas na yaman ng Blue Star, ang bawat bansa ay pipili ng 100 kalahok. Ang mga materyales na nakuha sa kaligtasan sa ilang ay ibabalik sa bansang pinagmulan ng 10,000 beses. At ikaw, bilang isang estudyante, ay nakakagulat na nasa listahan ng mga kalahok, isang tagapagturo sa kaligtasan sa ilang. Walang sinuman ang nag-iisip na ang isang marupok na estudyante sa kolehiyo ay makakaligtas sa ilang. Baka sa unang araw pa lang ay nagutom na sa ilang. Ngunit hindi nila alam. Ang paborito mong gawin ay ang paggalugad sa ilang. Kahit itapon ka sa isang orihinal na gubat, kaya mong mabuhay ng mag-isa sa loob ng 2.5 taon. Muli kang nagmulat ng mga mata at lumitaw sa isang orihinal na gubat. Isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw. Maligayang pagdating sa Weird Wilderness. Mayroong kabuang 11,700 kalahok sa pagkakataong ito. Ang bawat tao ay makakatanggap ng nakapirming proteksyon na kasuotan. Isang multifunctional backpack, isang thermal blanket. Bilang karagdagan, ang bawat tao ay makakatanggap ng 3 random na mga tuol sa kaligtasan. Kailangan kong tingnan kung ano ang nasa backpack ko. Agad mong binuksan ang backpack na kakukuha mo lang. May nakalagay na shovel, isang maliit na kawali, at isang rolyo ng pangingisda. Sa sandaling ito, ang mga manonood sa live broadcast ay nakaramdam ng lamig. Dahil si Jack, na kumakatawan sa Lighthouse Country, ay nakakuha ng military dagger, fire starter, at busog at palaso. Ang bansang Ruso ay nakakuha ng battle axe, survival dagger, at first aid kit sa ilang. Ang iyong kagamitan ay mas mahusay kaysa sayo. May malaking nangyayari sa Venezuela. Ang marupok na estudyante sa kolehiyo ay hindi maaaring mabuhay ng isang araw. Ang mga kagamitan ng Lighthouse Country at ng bansang Ruso ay napakahusay, ha. Ang pagkakaiba ay napakalaki. Habang ang mga pandaigdigang manonood ay masigasig na nagtatalakay sa kagamitan ng mga kalahok mula sa iba't ibang bansa. Isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa ulo ng lahat ng kalahok. Babala. Ang kalahok na si Abdul ay pinatay ng isang higanteng brown bear. Ang kasalukuyang bilang ng mga taong nabubuhay ay 11,679. Agad na kinabahan ang lahat. Napagtanto nila na nahaharap sila sa isang pagsubok sa buhay at kamatayan. At ikaw ay nakasuot lamang ng proteksyon na damit at backpack. Pinagmasdan mo ang kapaligiran sa paligid mo. Ang halumigmig ay mataas, ang lupa ay malambot, at ang mga halaman ay malago. Ito ay isang tipikal na kapaligiran ng temperate deciduous broadleaf forest. Kung titingnan ang sikat ng araw sa itaas, dapat ay mga 1:00 ng umaga ngayon. Sa sandaling ito, lumitaw ang interface ng sistema sa iyong retina. Maligayang pagdating sa wilderness check-in system. Maaari kang mag-check-in 1 beses bawat 3 araw. Ang kasalukuyang lokasyon ay ang Eastern Forest Area ng Weird Wilderness. Ibinibigay ang baguhan na regalo sa host. Master level na pagdama sa kapaligiran. Agad na may kakaibang kapangyarihan na pumasok sa iyong utak. Direksyon ng hangin, halumigmig, mga bakas ng aktibidad ng hayop, at katayuan ng paglago ng halaman. Lahat ng impormasyon ay bumuhos sa iyong pandama na parang tubig. May isang maliit na sapa sa layong 300 metro. Malinaw ang tubig at maaaring inumin ng direkta. May isang natural na kuweba ng bato 700 metro sa hilagang kanluran. Angkop para sa pagtatayo ng isang silungan. May dumi ng brown bear sa mismong harapan. Nagpapahiwatig na mayroong malalaking mandaragit na hayop dito. Ito na ba ang master na antas ng environmental awareness? Sa kasanayang ito, makakakain ako ng 71 beses sa loob ng 3 araw. Sa kabilang banda, ang kabisera ng Dragon Country. Daan-daang eksperto sa survival ang nakaupo sa isang malaking conference room. Ang malaking screen ay nagpapakita ng live na pag-stream ng 100 kalahok. 80 milyong tao ang online sa live stream ni Leng Yu. 60 milyong tao ang online sa live stream ni Chen Hu. At ang iyong live stream ay mayroon lamang 300,000 na tao na nanonood. May 300,000 online. Karamihan sa mga manonood ay nag-isip na walang masyadong nakakatuwa sa isang mahinang estudyante sa kolehiyo. May 300,000 online. Sa sandaling ito, isang lalaking nasa gitnang edad ang mabilis na pumasok sa conference room. Siya ang ministro ng Emergency Management Department ng Dragon Country, si Li Jianjun. Sabi ni Li Jianjun, kailangan nating bumuo ng isang pinakamataas na command headquarters upang magbigay ng teknikal na suporta at psikolohikal na tulong sa mga kalahok. Dahil sa mga panuntunan ng ilang, maaaring magpadala ng isang mensahe na may hindi higit sa 100 salita bawat linggo sa mga kalahok. Ikaw ay sumusulong na patungo sa sapa na 300 metro ang layo. Nang lumitaw ang sapa sa paningin, hindi mo mapigilang mamangha. Dahil mukha itong napakalinis. At ang pilak na sinag na paminsan-minsan ay kumikislap sa sapa.
Mas nagpapatunay na ito ay dekalidad na natural na pinagmumulan ng tubig. Tamang-tama para mangisda, lutasin muna ang problema sa pagkain. Kaya't kinuha mo ang iyong backpack, inilabas ang linya ng pangingisda at kawil. Pagkatapos ay kumuha ka ng mga sanga ng puno at binuo ang mga ito sa isang tungkod ng pangingisda. Sa paghuhukay ng pala ng engineer. Ang ilang mga tao sa live stream ay nagsimula ng mawalan ng pasensya. Bakit walang isdang nahuhuli? Wala bang isda rito? Ngunit sa sandaling ito, biglang humigpit ang linya ng pangingisda. Hawak mo ang tungkod at nararamdaman ang malakas na puwersa ng paghila sa ilalim ng tubig. Ang isdang ito ay hindi bababa sa 2.5 kilo. Ang isda ay sumusugod sa kaliwa at kanan sa tubig, sinusubukang kumawala sa kawil. Ngunit ang iyong pamamaraan ay napakahusay at hindi mo hinihila ng husto ang tungkod. Sa halip, ginagabayan mo ito na lumangoy patungo sa mababaw na lugar. Sa wakas, pagkatapos ng 2.5 minuto, isang isdang carp na may haba na 0.5 metro ang iyong hinila sa pampang. Sa sandaling ito, ang malamig na tunog ng sistema ay umalingaw sa buong mundo. Nakita ang unang kaso ng pagkuha ng mapagkukunan. Nag-trigger ng mekanismo ng pagbabalik ng 10,000 beses. Central Plaza, kabisera ng Dragon Country. Isang malaking haligi ng liwanag ang bumaba mula sa langit. 10,000 carp ang nakasalansan sa isang maliit na bundok. Ang bawat isa ay may bigat na 2.5 kilo. Biglang sumabog ang live broadcast sa dami ng lumulutang na mensahe. Umakyat din sa 3 milyon ang bilang ng nanonood. Kaw, mengkaw. Talagang nagbalik ng 10,000 beses. Ang galing ni Gushen. Ang taba naman ng karpa na ito. Talagang si Gushen ay isang mahilig sa paglalakbay sa ilang. Samantala, hindi mo pa alam na ang isang isda ay nagdulot na ng malaking kaguluhan. Muling inihagis ang isang tungkod. Wala pang 10 minuto, nakahuli na ng pangalawang isda. Ngayon naman ay isang mas malaking grass carp kaysa kanina. Ngunit hindi nito napagana ang system ng 10,000 beses na pagbalik. Kasunod nito, nakahuli ng ikatlong isda. Ngunit hindi pa rin ito napagana ang system ng 10,000 beses na pagbalik. Nakuha ng manlalaro ng bansang Hapon na si Matsushita Morisa ang 3 mapanganib na kabute. Gantimpala sa bansang Hapon ng 30,000 mapanganib na kabute. Araw-araw ba akong nagsasalita? Baka, ang ganda ay walang binibigay. Araw-araw ba akong nagsasalita? Ito ay walang ha. Ang babaeng bobo na si Matsushita Morisa. Nakuha ng manlalaro ng bansang Asan na si Raju ang 5 bulok na prutas. Gantimpala sa bansang Asan ng 50,000 bulok na prutas. Nakuha ng manlalaro ng bansang Bangzi na si Park Duan Diao ang 2 mabahong isda. Ang mga gantimpala ng ibang mga bansa ay masyadong nakakabaliw. Kung ikukumpara, ang karpa ni Gushen ay isang kahangahangang yaman. Nagpakita ng pagtawa ang mga manonood ng bansang Dragon, ito ang pagkakaiba. Sa sandaling ito, muling umalingaw ang isang tunog ng sistema. Nakuha ng manlalaro ng bansang Dragon na si Leng Yu ang isa ligaw na kuneho. Gantimpala sa bansang Dragon ng 10,000 ligaw na kuneho. Nakita na nakahiga sa lupa ang isang sugatang kuneho sa panig ni Leng Yu. Sabi ni Leng Yu, "Maliit na kaibigan, magkaroon ka sana ng magandang kapalaran sa susunod na buhay. Dumating na ang oras sa 3:00 ng hapon. Sanay mong ginamit ang iyong pala ng inhinyero upang linisin ang isda. Ang yungib na iyong naramdaman kanina ay isang magandang pagpipilian. Habang dala mo ang isda at papunta sa yungib. Isang ungol ng kulay brown na oso ang narinig mula sa malayo. Kasunod nito ay isang hiyaw ng usa. Lumilitaw na may kulay brown na oso sa malapit. Agad kang huminto at itinuon ang iyong paningin sa pinagmulan ng tunog. Dapat mong malaman na ang lakas ng pag-atake at bilis ng kulay brown na oso ay labis na nakakatakot. Tumayo ka sa lugar at pinakinggan ang ingay mula sa malayo. Hindi mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa excitement. Mayroong matatag na malinis na mapagkukunan ng tubig, mayaman sa mga mapagkukunan ng isda, at lunti ang halaman. Kung ang yungib na iyon ay angkop para sa paninirahan at sapat na ligtas. Kung gayon, ang dapat matakot ay ang osong iyon. Sa nakaraang buhay, marami kang naging karanasan sa pakikitungo sa malalaking hayop. Ang susi ay gamitin ang tamang paraan at hanapin ang tamang pagkakataon. Gamitin ang karunungan sa halip na lakas. Pagkatapos mong obserbahan ng 2.5 minuto, nagpatuloy ka sa paglalakad sa direksyong salungat sa kinaroroonan ng brown bear. Mas mabuting umiwas muna. Sa daan, paulit-ulit kang yumuyuko para pulutin ang mga tuyong sanga ng kahoy sa lupa. Inabot ka ng mahigit 10 minuto para lakarin ang 800 metro. Hindi dahil mahirap ang daan kundi dahil patuloy mong inoobserbahan ang kapaligiran.
Dahil sa iyong master level na environmental awareness, ang iyong utak ay parang isang advanced radar. Patuloy kang nangangalap ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa wakas, ang yumib na bato ay lumitaw sa iyong harapan. Bagaman walang problema sa pagprotekta sa iyo mula sa hangin at ulan. Masyadong maliit ang espasyo para tirhan ng pangmatagalan. Ang liit naman ng kuweba na ito. Pagtiyagaan ko na lang muna ito. Pagkatapos magreklamo, inilagay mo ang iyong backpack sa isang sulok. Ang susunod na hakbang ay maghanda ng apoy. Kumuha ka ng isang malaking dakot ng mga tuyong dahon at mga sanga na pinulot mo kanina. Pumili ka ng 2 piraso ng kahoy na akma. 1 piraso bilang fireboard at 1 piraso bilang drill rod. Pagkatapos maghanda, hinawakan mo ang drill rod at sinimulan itong paikutin ng mabilis. Ang paggawa ng apoy sa pamamagitan ng drill ay madali para sa akin. 2.5 taon na rin akong nagsasanay ng outdoor survival. Pagkatapos ng 2.5 minuto, dahan-dahang umakyat ang isang hibla ng usok. Pagkatapos magawa ang apoy, sinimulan mong ihanda ang iyong hapunan. Inihanda mo ang 3 isda sa pamamagitan ng pagtusok sa mga ito gamit ang mga patpat. Pagkatapos ay inilagay mo ito sa ibabaw ng apoy para ihaw. Pagkatapos ng 10 minuto, handa na ang 3 inihaw na isda na malutong sa labas at malambot sa loob. Sa mga sandaling ito, ang mga kalahok mula sa ibang bansa ay naghahanap pa rin ng mga ligaw na prutas para kainin. Habang ikaw ay hindi lamang kumakain ng inihaw na isda, nagpakulo ka rin ng isang kaldero ng tubig. Habang pinupuno mo ang iyong tiyan at nagpapakasaya, isang mensahe ang biglang ipinadala ng iyong master level na environmental awareness. Mayroong isang espesyal na halamang gamot malapit sa bunganga ng kuweba. Hindi lamang ito maaaring gawing tsaa, ngunit tila mayroon ding mga katangiang nagpapalakas ng libido. Mayroon palang ganitong magandang bagay. Hanapin ko agad. Agad kang nagsimulang maghanap sa malapit. Tunay nga, may ilang payat na berdeng damo sa tabi ng isang bato. Ito ba ay dragon beard grass? Sa wakas, nakakolekta ka ng 10 dragon beard grass. Nakita ang pagkuha ng bihirang yaman. Ang Dragon Country ay nakakuha ng 100,000 dragon beard grass. 3 segundong katahimikan ang bumalot sa mundo at muling sumabog. Grabe, nagpapalakas ng libido. Grabe, nagpapalakas ng libido. Totoo ba ito? Totoo ba ito? Totoo ba ito? Ipinapadala ni Godfruit ang benepisyong ito sa lahat ng kalalakihan sa buong bansa. Salamat, Godfruit! Salamat, Inang Bayan! Salamat, Godfruit! Susubukan ko ang epekto ngayong gabi. Susubukan ko ang epekto ngayong gabi. Susubukan ko ang epekto ngayong gabi. Tamang-tama para magtimpla ng isang takure gamit ang maliit na kawali. Isang subo ng isda, isang higop ng tsaang balbas ng dragon. Talagang napakasarap. Dito mo inilagay ang bagong 7 damong balbas ng dragon sa maliit na kawali. Agad na naglalabas ng masarap na amoy. Isang subo ng isda, isang higop ng tsaang balbas ng dragon. 2 inihaw na isda ang nakabusob ng bahagya sa 8 bahagi. Ang natitirang isa ay kakainin bukas. Dumating ang hating gabi, walang polusyon sa liwanag dito. Sa isang tingala, makikita mo ang Milky Way sa kalangitan. Sa sandaling ito, tumingin ka sa data panel. Sa kasalukuyan, ang pandaigdigang bilang ng mga namatay ay 127. Napakarami na ang namatay sa unang araw. Sana makayanan ito ng mga Tagalonggo. Pagkatapos ay nagdagdag ka ng maraming kahoy sa apoy. Pagkatapos ay gumawa ka ng isang simpleng aparato ng babala gamit ang pangingisda at kawali. Masyadong profesional si Fruit God. Nakagawa pa ng aparato ng babala. Nanginginig pa rin ang ibang mga kalahok sa takot. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, mahigpit mong hinawakan ang pala ng engineer at natulog. Ang unang sinag ng araw sa umaga ay bumagsak sa iyong mukha. Nagunat ka. Paano ko dapat planuhin ang araw na ito? Tignan muna kung may nakita ang environmental awareness. Muling nagpadala ng impormasyon ang master level environmental awareness. Sa direksyong timog kanluran, mga 2 kilometro ang layo. May pugad ng mga manok gubat. May bakas ng pananabik sa kanyang mga mata. Mukhang hindi ko kailangang kumain ng isda ngayon. Mabilis mong niligpit ang lahat ng mga bagay. Kung walang mas mahusay na lugar sa malapit, babalik ako. Umusad ka patungo sa pugad ng mga manok gubat, humihinto sa daan. Upang matagumpay na manghuli ng mga manok gubat, hindi sapat ang isang pala ng engineer. Kailangan kong gumawa ng sibat. Hindi lamang ito may malayo na saklaw ng atake at madaling gawin. Ngunit maaari ring punan ang mga pagkukulang ng mga tao sa bilis at lakas. Iniisa-isa mo sa iyong isipan. Ang hawakan ng sibat ay dapat matugunan ang ilang mga kondisyon. Sapat na tuwid, sapat na matigas, angkop na haba, katamtamang timbang. Pagkatapos ng kalahating oras, sa wakas ay nakakita ka ng isang angkop na puno. Umakyat ka sa puno ng maayos gamit ang pala ng engineer. Isang pala pababa at nakakuha ka ng isang angkop na baras ng sibat.
Pagkatapos ay inukit mo ang kahoy ng paunti-unti gamit ang talim ng pala ng engineer. Ang ulo ng sibat ay unti-unting nabubuo. Pagkatapos magpaapoy, ihawin muli ang ulo ng sibat sa apoy. Ang kahoy ay magiging mas matigas. Ang buong proseso ng paggawa ay tumagal ng halos 40 minuto. Sa gitna, kinain mo rin ang natitirang inihaw na isda mula kahapon upang mapunan ang lakas. Habang kumakain, pinagmamasdan mo ang nakapalibot na kapaligiran. Higit pa rito, may malaking nangyayari. Ang kakayahang mag-multitask na ito ay nagpapahanga sa mga manonood ng live broadcast. Nasiyahan kang winagayway ang sibat ng ilang beses. Oras na para harapin ang mga labuyo. Habang ikaw ay naglalakad patungo sa pugad ng mga labuyo, ang iba't ibang live stream sa Longguo ay biglang sumabog. Mga kapatid, panoorin niyo ang live stream ng mga Wukong. Grabe! May malaking nangyari sa kampo ng mga Wukong. Sa loob ng live stream ng mga Wukong, nagtagpo ang dalawang Wukong. Ang babaeng ninja na si Matsushita Morisa at ang lalaking martial artist na si Koizumi Saiji. Hahaha, tinutulungan tayo ng langit, dakilang bansa ng Wukong. Nagkatagpo nga tayo ng mga kakampi. Nagkatagpo nga tayo ng mga kakampi. Nagkatagpo nga tayo ng mga kakampi. Ngunit ang dalawa ay yumakap ng mahigpit sa harap ng bilyon-bilyong manonood sa buong mundo. Mahigpit na nagyakapan. Pagkatapos, ang live stream ay naputol. Paalala ng sistema, isinara na ng kalahok ang live stream. Trivia. Ang bawat kalahok ay maaaring mag-cut ng live stream ng 2.5 oras araw-araw. Ang mga manonood sa buong mundo ay biglang naguluhan. At pagkatapos ay tuluyang sumabog. Ang mga opisyal ng Wukong Supreme Command na kanina ay nagagalak ay namutla. Panahon ba ito para maglambingan? Sa mga sandaling ito, hindi mo alam ang kaguluhan sa labas. Ikaw ay naglalakad ng tahimik patungo sa pugad ng mga labuyo. Ang iyong master-level environmental awareness ay patuloy na nagbibigay sa iyo ng impormasyon. Sa unahan, 100 metro ang layo, may 3 labuyo na naghahanap ng pagkain. 2 adultong labuyo. At 1 inakay, halos kalahati lamang ng laki ng adult. Sakto, 2.5 oras na para matikman nyo ang aking atake. Huminto ka ng 5 metro ang layo. Sa sandaling ito, ang 2 adultong labuyo ay kumakain ng mga insekto sa lupa. Ang inakay ay tumatalon-talon sa tabi. Bigla mong inihagis ang sibat. Ang dulo ng sibat ay tumagos ng tumpak sa katawan ng 1 adultong labuyo. Ang 2 labuyo ay natakot at agad na nagtakbuhan. Nakamit mo na ang iyong layunin. Ito ay 1 mataba at masarap na labuyo na may timbang na 3 o 4 na libra. Nakita ang pagkuha ng yaman. Ang Longguo ay nakakuha ng 1,000,000 ligaw na labuyo. Sa mga sentrong plaza ng iba't ibang lungsod sa Longguo, 10,000 ligaw na labuyo ang biglang lumitaw. Ang huni ng manok ay umalingaw sa kalangitan, ang tanawin ay napakaganda. Mga labuyo, 1,000,000 labuyo. Ang galing ni Lucien. Ang bilang ng mga tao sa live stream ay agad na lumampas sa 5 milyon. Lucien, ano ang ginagawa mo? Dito, dala mo na ang labuyo habang naglalakad sa kabubatan. Paalala ng Master Level Environmental Awareness. May 1 leisyan 200 metro sa kaliwa. May maliit na hukay ng tubig 300 metro sa kanan, ngunit malabo ang tubig. Umiling ka, mukhang kailangan bumalik sa dating lugar. Bumalik sa lugar kung saan ka nangingisda kahapon at sinimulan mong ayusin ang pugo. Maaari kong itago ang mga balahibong ito. Maaari itong magbigay ng katatagan para sa paggawa ng mga pana sa hinaharap. Pagkatapos ay itinapon ang ilang hindi makakain na lamang loob sa tubig. Makakatulong ito para magtipon ang mga isda pagkatapos ng ilang sandali para sa pangingisda. Mabilis kang naglinis ng isang lugar at nagtayo ng apoy. Pagkatapos ay nangingisda at nag-ihaw ng manok. Marahil dahil sa lamang loob bilang pain. Sa sumunod na kalahating oras, marami kang nahuling isda. Nakita ang pagkuha ng yaman. Ang Longguo ay nakakuha ng 30,000 halo-halong sariwang tubig na isda. Agad na lumampas sa 8 milyon ang bilang ng manonood. Habang kumakain ng inihaw na manok, inayos mo rin ang mga isda at naghandang ihawin ang mga ito. Ang sarap! Sa sandaling iyon, biglang nagpadala ng paalala ang sistema. Ang manlalaro ng Longguo na si Liming ay nakakuha ng 50 piraso ng mga ligaw na kiwi. Ngunit pagkatapos ay dumating ang balita na si Liming ay inatake at napatay ng mga hayop. Nakaramdam ka pa rin ng bigat ng loob nang makita ang pagkamatay ng iyong kababayan. Sa ilang, ang panandaliang pagmamadali ay madalas na nakamamatay. Ang pagkamatay ni Liming ay nagpaalala rin sa akin. Bagaman mayroon akong kasanayan sa pagtuklas ng kapaligiran, hindi ako dapat maging kampante. Tumigil ka sa pagkain. Pagkatapos mong ilagay ang natitirang pagkain sa iyong bag, pinatay mo rin ang apoy. Matapos gawin ang lahat ng ito, hinawakan mo ng mahigpit ang iyong pala ng inhinyero at tumalikod sa malalim na kagubatan.
Saan pupunta si Fruit God? Masama siguro ang kanyang pakiramdam pagkatapos na may nasawi na kababayan. Ngunit sinabi ng eksperto sa kaligtasan ng Longguo na si Chenye. Hindi siya nalulumbay sa kabaligtaran. Mas nakatuon siya ngayon kaysa dati. Tulad ng sinabi ni Chenye, ang aking utak ay mas malinaw kaysa dati. Kailangan ko ng pana, isang malakas na pana. Naglakad ng mga 2 o 3 kilometro. Biglang nagbigay ng isang malakas na signal ang pagtuklas ng kapaligiran. Natuklasan ang malawak na lugar ng dekalidad na kawayanan 300 metro sa unahan. Biglang huminto ang mga paa, sumabog ang liwanag sa mga mata. Maaaring gamitin ang mga kawayan para gumawa ng mga kagamitan sa pagluluto. Maaaring gamitin ang mga labong bilang pagkain. Ang kop na kawayan ay isang mahusay na material para sa paggawa ng katawan ng pana. Unti-unti mong binilisan ang iyong mga hakbang. Hindi nagtagal, lumitaw sa harap mo ang isang kawayanan. Lumapit ka para suriin ang kalidad ng kawayan. Maganda, pawang mahusay na kawayan na higit sa 3 taong gulang. Ang pagkalastiko at katatagan ay nangunguna. Hinawakan mo ang iyong baba at nag-isip. Mayroon ng material para sa katawan ng pana. Ano ang gagamitin para sa tali ng pana? Kung gagamit ng linya ng pangingisda, sigurado akong mapapatid ito agad. Mulberry. Matapos punitin ang balat ng mulberry sa mahahabang piraso. Ibabad, pukpukin at patuyuin. At pagkatapos ay pilipitin sa hibla. Ang bowstring na gawa sa 3 hibla ay matibay at matagal. Ang mga halaman sa mundong ito ay halos katulad ng sa Blue Star. Yamang mayroon ditong kawayan. Malamang na mayroon din mulberry. Matapos magpasya, inagaw mo ang pala ng inhinyero sa iyong kamay. At tinaga mo ang ugat ng kawayan na matagal mo nang napupusuan. Kasunod ay ang pangalawa, pangatlong ugat. Hindi lamang isang pana ang gagawin, kundi pati na rin ang maraming palaso. At ilang nagtatanggol na mga patibong na may tulis. Nakakuha ng maraming estratehikong mapagkukunang Mao Bambuo. Ang Dragon Kingdom ay nakakuha ng 50,000 dekalidad na adultong Mao Bambuo. Ang lokasyon ng pagtatanim ay ang itinalagang baog na bundok sa timog kanlurang rehiyon ng Dragon Kingdom. Ang baog na bundok sa timog kanluran ng Dragon Kingdom ay naging isang dagat ng kawayan sa loob ng 2.5 segundo. Sinabi ng eksperto sa kaligtasan ng Dragon Kingdom na si Chenye. Siguro hindi alam ng lahat kung ano ang gagawin ni Little Guo sa mga kawayan na pinutol niya. Ngunit mayroon akong isang matapang na hinala. Ang gagawin niya ay pana at palaso. Gumagawa siya ng isang set ng mga sandata sa pangangaso na magiging sapat upang mangibabaw siya sa ilang. Sa makapal na kagubatan, ginawa mo na ang Mao Bambuo na isang malaking balsa. Huminga ka ng malalim at biglang binuhat ang pasaning ito na tumitimbang ng ilang 10 kilo sa iyong balikat. Pagkatapos ay naglakad ka ng paisa-isa patungo sa direksyon ng shelter. Pinaplano mo sa iyong isipan na gumawa ng iba't ibang patibong. Sa sandaling ito, isang ungol ng oso na puno ng karahasan. Ang nagmula sa kailaliman ng kagubatan hindi kalayuan. Ang oso na naman. Grabe, sa inday na ito, halos dumikit na ang sound wave sa mukha ko. Hindi malayo kay Gushen. Tapos na, tapos na. Kung maharang siya ng diretsyo, walang pag-asa siyang mabuhay. Gayunpaman, nang marinig mo ang nakapangingilabot na dagundong na ito, bahagya ka lamang huminto. Dahan-dahan kang lumingon at nakinig ng mabuti. Ang paghaharap ng harapan ay bagay na ginagawa lamang ng mga tanga. Ang apdo ng oso na maaaring gamitin bilang gamot, ang daan-daang kilong karne ng oso na maaaring magbigay ng napakalaking enerhiya. Ito ay malinaw na isang treasure trove ng mga mapagkukunan. Hindi ka na nag-atubili at patuloy na binuhat ang kawayan habang nagmamadaling umalis. Pagbalik sa shelter, hindi mo na iniintindi ang pahinga. Agad kang nagsimulang magproseso ng malalaking Mao Bambuo na ito. Kinuha mo ang pala ng inhinyero at tinaga mo ang kawayan. Patuloy kang gumawa ng higit sa 10 matutulis na bamboo stake. Ito mismo ang pinakakaraniwan at pinakanakamamatay na patibong sa pangangaso, bamboo stake array. Ang mga manonood sa livestream ay huminga ng malalim nang makita ang eksenang ito. Grabe, paano ako na naman? Yun Tianxiang. Bakit ang daming sibat na ginawa? Parang may masamang kutob ako, itong bagay na to. Gagawa ka ng 10 matutulis na kawayang tulos at tatalian ng baging. At ibabalot mo ang natirang inihaw na isda at manok sa malalaking dahon. Kasama ang pala ay muling maingat kang nagtungo sa kakahuyan. Brown bear, katapusan na ng masayang araw mo. Isang matindi at nakasusukang amoy ng malansa, na halo ng amoy ng ihi ang sumingaw sa iyong ilong. Sa maliit na daanan sa harap mo ay nakakita ka ng isang tumpok ng dumi. Dumi ng oso at sariwa pa. Maingat mong sinuri ang paligid para masigurong ligtas. At kinuha ang pala at nagsimulang maghukay. Pagkatapos ng 2.5 oras. Isang hukay na may diametrong halos 2.5 metro at lalim na 2 metro ang natapos.
Pagkatapos ay isa-isa mong itinulos ang matutulis na kawayang tulos. Sa putik sa ilalim ng hukay. Birda, sana magustuhan mo ang mansyon na inihanda ko para sa'yo. Pagkatapos ay nagsimula kang pumili ng mga sanga at tuyong dahon bilang pagbabalakayo. Sa malayo ay parang isang ordinaryong kagubatan lamang ito. Sino ang mag-aakalang may nakatagong nakamamatay na bitag sa ilalim? Unti-unting lumulubog ang araw. Bumalik ka sa batis at pinuno ang isang kaldero ng tubig. At pumulot ng ilang panggatong pabalik sa kuweba. Isang piraso ng manok at isang higop ng tsaa. Ang ganitong kasiyahan ay nagpapadama sa iyong komportable at napapikit ka. Kahit gaano kasarap ang pagkain. Kung walang timpla ng asin, kulang pa rin ang kaluluwa. Ang malaking pawis na nawala noong naghuhukay ng bitag sa araw, ay nagdulot na ng malinaw na protesta sa katawan. May mahina at bahagyang sakit sa kaibuturan ng mga kalamnan. At hindi na rin kasing sigla ng mga nakaraang araw. Kailangan kong makahanap ng asin bukas. Pagkatapos kumain at uminom, hindi ka nagpahinga ngunit patuloy na nagtadtad ng kawayan. Biglang may narinig na mahinang kulog. Kasunod nito, ang malalaking patak ng ulan ay nagsimulang mahulog sa lupa sa labas ng kuweba. Ngunit wala itong kinalaman sa iyo sa loob ng kuweba. Matapos gumawa muli ng isang simpleng aparato sa pagbibigay babala, ay saka ka mapayapang nakatulog. Ang unang bagay na ginawa mo nang magising ka kinabukasan, ay suriin ang bitad. Pagkatapos mong ayusin ang iyong mga gamit, isang malamig na mekanikal na boses ang narinig. Pandaigdigang anunsyo upang dagdagan ang tindi ng paligsahan. 1,000 airdrop ang ipinadala sa buong teritoryo ng ilang. Kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pagkain, inumin, first aid kit at maging mga baril. Direktang airdrop ng mga baril. Ito ba ay wild survival o POB? Magugulo na ito. Hindi ba halata na ito ay para magpatayan ang mga kalahok? Tiyak na matutuwa ang mga taga-Lighthouse Country. Sa 100 kalahok nila, hindi bababa sa 30 ang retiradong SEAL at Delta. Kapag nagkaroon sila ng baril, tiyak na walang pigil sa pagpatay nila. Hindi ito patas para sa mga kalahok natin. Muling natuon ang atensyon ng lahat sa iyong live broadcast. Pagkatapos marinig ang anunsyo, bahagya ka lamang sumimangot. Nagpatuloy ka sa paglakad papunta sa bitad. Gumugol ka ng halos kalahating oras bago makabalik sa lugar kung saan mo inilagay ang bitad kahapon. Mula sa malayo, naamoy mo ang bahagyang amoy ng dugo. May nahulog. Si Beer ba ito? Agad mong hinigpitan ang hawak sa sibat at dahan-dahang lumapit. Nakita mong magulo ang paligid ng bitad. Mabilis kang sumugod at sumilip. Hindi si Beer ang nasa loob ng hukay. Sa halip, isang usa. Malamang, sa gitna ng malakas na ulan kagabi, nawala ito sa daan at naapakan ng bitad. Bagaman hindi ito oso, ang laki ng usa na ito ay tinatayang 2 hanggang 300 kilo. Ang laki ng kita. Matagumpay na nahuli ni Xiao Guo ang isang malaking hayop, isang usa. Gantimpalaan ng 10,000 usa. Lubos na nagdiwang ang buong bansa. Sentral na plaza ng kabisera ng bansa. Isa-isang malalaki at buhay na usa, lumabas mula sa portal na parang dumplings na inihuhulog sa tubig. Ang tanawin ng libu-libong usa na tumatakbo ay napakaganda. Matapos ang maikling pagkabigla, ang mga tao sa buong bansa ay sumigaw ng kagalakan na parang mga alon sa dagat. Brave Fruit God, ipinapahayag ko mula ngayon, si Xiao Guo ang nag-iisang idolo ko. 10,000 usa, ang yaman na ito ay napakalaki. Tumayo ka sa gilid ng bitag at nagmasid sandali at tumalon pababa. Sa unang saksak, tumpak mong hiniwa ang carotid artery para alisan ang dugo. Pagkatapos ay nagsimula kang hiwain, paghiwalayin, at tanggalan ng buto. Sa isang iglap, isang 300 kilong malaking hayop ang hinati mo sa 7 o 8 bahagi. Maingat mong binalot ang pinakamatabang sirloin at isang piraso ng tadyang ng usa. Pagkatapos ay binuhat mo ang pinakamabigat na hita sa likod. Kailangan mong madaling dalhin ang lahat ng karne ng usa pabalik sa yungib. Para hindi ito mapansin ng ibang mga hayop, pagkabalik sa lupa, hindi ka nag-aksaya ng oras. Pagkaraan ng 10 minuto, nakabalik ka sa yungib. Kailangang dalhin ang natitirang karne sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, sa isang siksik na kakahuyan na wala pang 100 metro mula sa bitag, isang napakalaking brown bear ang sumilip mula sa likod ng mga palumpong. Tiyak na higit sa 3 metro ang taas nito kapag tumayo ito. Ang kanyang buong katawan ng kayumangging balahibo ay nakatayo na parang mga karayom na bakal. Ang pinaka-nakakatakot ay ang sa kanilang 100 kalahok, kahit man lang 30 ay mga dating SEAL o Delta. Pag nahawakan ng baril, tiyak na walang awat sa pagpatay. Hindi ito patas para sa mga kalahok natin mula sa lunggo. Muling napako ang atensyon ng lahat sa iyong live na kuha. Matapos mong marinig ang anunsyo, bahagya ka lamang sumimangot. At nagpatuloy sa iyong paglalakad patungo sa bitad. Umabot ng halos kalahating oras bago ka nakabalik sa lugar kung saan mo ikinabit ang bitad kahapon. Mula sa malayo, naamoy mo na ang bahagyang amoy ng dugo. May nahulog. Si Birda kaya ito? Agad mong hinigpitan ang hawak sa mahabang sibat at dahan-dahang lumapit.
Nakita mong ang ibabaw ng bitad ay gulo-gulo na. Mabilis kang sumugod at sumilip. Hindi si Birda ang nasa hukay. Sa halip, isang malaking usa. Malinaw na sa gitna ng malakas na ulan kagabi, nataranta ito at nagkamaling apak sa bitad. Bagamat hindi oso. Ang laki naman ng usa ay aabot sa 2 hanggang 300 libra. Sobrang laki ng napanalunan. Matagumpay na nahuli ni Xiaogo ang isang malaking usa. Gantimpala, 10,000 usa. Ang buong longgo ay nagdiwang. Sa gitnang plaza ng kabisera ng longgo, malalaking, malulusog at buhay na usa ay lumabas na parang mga dumplings mula sa portal. Ang pagtakbo ng libu-libong usa ay napakaganda. Matapos ang maikling pagkabigla, ang buong bansa ay sumabog sa isang malakas na hiyawan. Grabe ang Diyos ng prutas. Ipinapahayag ko mula ngayon. Si Xiaogo ang aking nag-iisang lalaking idolo. 10,000 usa. Ang yaman na ito ay napakalaki. Matapos kang tumayo sa gilid ng bitad at obserbahan ito sandali. Tumalon ka pababa. Ang unang hiwa ay tumpak na humiwa sa carotid artery para ganap na maubos ang natitirang dugo. Pagkatapos ay nagsimula kang maghiwa, maghiwalay at magtanggal ng buto sa isang iglap. Ang isang malaking hayop na 300 libra ay nahati mo sa 7 o 8 bahagi. Maingat mong binalot ang pinakamatabang tenderloin ng usa at isang piraso ng tadyang ng usa. Pagkatapos ay binuhat mo ang pinakamabigat na hita sa likod. Kailangan mong madaling dalhin ang lahat ng karne ng usa pabalik sa kuweba. Upang hindi ito mapansin ng ibang mga hayop, pagbalik sa lupa, hindi ka tumigil kahit isang sandali. Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik ka sa kuweba. Ang natitirang karne ay dapat dalhin pabalik sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, sa isang siksik na kakahuyan na wala pang 100 metro ang layo mula sa bitad. Isang napakalaking brown bear ang sumilip sa likod ng mga palumpong. Ang taas nito na nakatayo ay tiyak na higit sa 3 metro. Ang buong katawan nito ng kayumangging balahibo ay nakatayo na parang mga karayom na bakal. Ang pinakanakakatakot ay ang kanyang mga mata na walang anumang emosyon. Pinapanood ka nitong papalayo. Kinakabahan kinakalmot ng malaking kuko ng oso ang lupa. Pagkatapos ng 20 minuto, muli kang lumitaw sa gilid ng bitad. Bigla mong napansin sa putik. May ilang napakalaking bakas ng paa ng oso. Isang lamig ang biglang umakyat sa iyong ulo. Hindi pa katagalan nang umalis ang nilalang na yon. Posibleng nasa malapit lang ito. Mangahas kang kunin ang mga gamit ko, tingnan mo, babalatan ko ang iyong balat. Ang galit sa iyong mga mata ay napalitan ng malamig na hangarin na pumatay. Bumalik sa yungib. Tahimik na nakahiga ang hita ng usa sa malamig na batong slab. Ngunit wala kang ganang kumain. Ang pagtitiis sandali ay nagdudulot ng lalong galit, ang pag-urong ay nagdudulot ng lalong pagkalugi. Kaya't umalis ka sa yungib nang hindi lumilingon. Nagpasya kang pumunta sa isang hindi pa nagagalugad na lugar para subukan ang iyong swerte. Lumakad ka ng 1 kilometro, bigla kang natigilan. Sa bandang kaliwa, mga 50 metro, may isang bagay. Paglapit mo, natuklasan mo na ito ang matagal mo nang hinahanap na puno ng mulberry. Napakagaling. May pana, may palaso, at may tali ng mulberry bark. Also, oras na para pagbayaran mo ang iyong mga ginawa. Sa pag-isip na ito, agad mong hinugot ang iyong pala ng engineer. Maingat na binalatan mo ang puno ng mulberry. Sapat na ang 2.5 kun. Makakagawa ka ng tali ng pana pagbalik mo. Pagkatapos mag-ipon, kontento kang isinukbit ang iyong backpack. Nang handa ka nang magpatuloy sa paggalugad. Biglang bahagyang tinapik ang iyong kanang balikat. Ang pakiramdam na yon. Malambot, may kaunting init, parang kamay. Shit, sino iyan? Halos sa isang iglap. Hinawakan mo ng mahigpit ang pala ng engineer at humampas patras. Ngunit walang laman sa iyong likuran. Sa susunod na segundo, narinig ang hiyaw ng unggoy mula sa puno. Nakita mo ang isang unggoy na nakabitin sa isang sanga. Ngumisi ito at sinubukang agawin ang iyong backpack. Sa pagkakataong ito, tuluyan kang nagalit. Kinuha ng oso ang karne ko. Ngayon, maging ang isang unggoy ay nangangahas na magdumi sa ulo ko. Sa ilang, ang pagiging maawain ay kalupitan sa sarili. Mahigpit mong hinawakan ng pala ng engineer. Ang nakakakilabot na hiyaw ng unggoy ay umalingaw-ngaw sa kabubatan. Matapos lutasin ang unggoy, hindi mo pinansin ang bangkay nito. Hindi ka interesado sa ganitong uri ng pagkain. Sa sandaling ito, sumabog muli ang live broadcast. Puntahan niyo si Ie-san. Ang taong iyon ay talagang napakahusay. Sa live broadcast ni Ie-san ngayon, isang manlalarong Indian na si Kumar na may mahabang balbas ay nagliliwanag sa pagmamalaki. Sa harap niya ay isang airdrop na kabubuks lang. Mayroon itong first aid kit at ilang pakit ng compressed biscuits. Ngunit ang mas nakakuha ng pansin ay ang hawak niyang isang malaking bayawak na mahigit 1 metro ang haba. Swertin itong manlalarong si Kumar. Nakakuha ng airdrop at nakahuli pa ng pagkain. Ngunit sa sumunod na segundo,
Sa harap ng pandaigdigang manonood, si Kumar sa live na kuha ay nagpakita ng isang nakakalokong ngiti sa bayawak. Pagkatapos ay biglang nag-black screen ang live na kuha. Sabi ng system, isinara na ng manlalaro ang live broadcast. Pipiliting buksan ulit pagkatapos ng 2 oras. Tumahimik ang buong mundo sa sandaling ito. Akala ko ang manlalarong hapon na lang ang walang katapat. Yun pala may mas magaling pa. Kahit ang survival master ay inom na lang ng tubig para itago ang pagkabahala. Samantala, patuloy ka pa ring nagtuklas ng hindi pa alam. Isang lesson ang nasa unahan, mga 100 metro. Hindi ka nag-atubiling baguhin ang direksyon at lumigid doon. Di nagtagal, nakita mo sa lupa ang maraming dumi ng hayop. Marahil ito ang tipunan ng ilang hayop. O maaaring ito ang kanilang araw-araw na daanan. Hinawakan mo ng mahigpit ang iyong sibat at nagtago sa damuhan. Sa gitna ng bukas na lugar sa unahan, isang maliit na usa ang dumidila sa mapusyaw na kulay abong bato. Biglang kumipot ang iyong mga mata. Iyon ay minahan ng asin. Sa mga nakaraang araw, ang iyong katawan ay nagbibigay na ng babala. Dahil nakakakuha ka lang ng kaunting asin mula sa pagkain. At ngayon, isang malaking kayamanan ang nagpakita sa iyong harapan. Akin ang minahan ng asin na iyan, akin din ang usang iyan. Dahan-dahan kang yumuko at lumapit sa usa. Matapos marating ang tamang distansya para umatake, lumipad ang sibat at tumagos sa liig ng usa. Agad na nagtatakbo ang usa sa gulat. Ngunit ilang hakbang pa lang ay bumagsak na ito sa lupa. Lumapit ka at binunot ang sibat. Hindi ka nagmadaling asikasuhin ang usa. Sa halip, bumaling ka at gumamit ng pala para maghukay ng isang piraso ng minahan ng asin. Inilabas mo ang iyong dila at dinilaan ito ng bahagya. Tunay ngang minahan ng asin. Sa pagkakaroon ng asin, makakagawa ka na ng karne na maaaring itago ng matagal. At mabilis ding makakabalik sa rurok ang iyong lakas. Nakuhang yaman, usang gubat. Nakakuha ang longgo ng 10,000 usang gubat. Sa sumunod na mga oras, malakas mong pinukpok ang minahan ng asin. Bawat paghampas ay nagpapangalay sa iyong mga kamay. Tumigil ka lang nang mapuno mo na ang halos kalahati ng iyong backpack. Ngayong araw, nakakuha ka ng isang usa na may bigat na 40 hanggang 50 libra at mahigit 20 librang magaspang na asin. Tila gumaan ang daan pauwi. Sa sandaling iyon, lumabas ang pulang babala ng system. Ang kalahok mula sa Lighthouse Nation na si Jack ay matagumpay na natalo ang kalahok mula sa Ba Nation na si Pedro. May tao. May gumawa ng masama. Jack, dating miyembro ng ika-negatibo, 6 na dibisyon ng Navy SEAL ng Lighthouse Nation. Isang nangungunang elite special forces soldier na dalubhasa sa jungle warfare at assassination. Para sa kanya, ang ilang na ito ay hindi lugar para sa kaligtasan, kundi isang hunting ground. Nagbago na ang katangian ng larong ito simula sa sandaling ito. Bawat nabubuhay sa ilang na ito ay maaaring maging mga ngaso. O kaya naman, biktima, bumalik sa yungib. Inilagay mo ang isang tipak ng mineral na asin sa isang patag na bato. Pagkatapos ay itinaas ang isa pang bato at pinalo itong malakas. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng mineral na asin na kasing laki ng butil ng gisantes. Sa patuloy na pagpalo, mayroon ng maliit na tumpok ng mga piraso ng mineral na asin sa harap mo. At ang layunin mo sa paggawa nito ay para dalisayin. Sa ganitong paraan, hindi lamang mapapabuti ang lasa. Ngunit maaari ring alisin ang karamihan sa mga heavy metal. Ang proporsyon ng tubig sa mineral na asin ay humigit kumulang 10:3. Ang susunod na hakbang ay painitin para matunaw. Inilagay mo ang mga piraso sa isang kawali at patuloy na hinahalo. Matapos matunaw, kumuha ka ng isang walang laman na bambu o tube mula sa iyong backpack. Inagdag mo ang pinong buhangin mula sa bukana ng yungib, ang abo mula sa apoy sa gilid ng bonfire. At ang huling-uling. Sa ganitong paraan, isang simpleng filter ang nagawa. Pagkatapos ay dahan-dahan mong ibinuhos ang tubig na may asin sa bamboo tube filter. Pagkatapos mong ulitin ang pagsasala ng 3 beses. Muli mong ibinuhos ang malinis na tubig na may asin sa kawali para pakuluan at maging kristal. Habang sumisingaw ang tubig, nagsimulang lumitaw ang mga puting kristal sa ilalim ng kawali. Ang buong proseso ng pagdalisay ay tumagal ng halos 2 oras. Nang lumitaw ang isang manipis na patong ng kristal na asin sa ilalim ng kawali. Ang buong live stream ay tuluyang kumulo. Grabe, talagang matagumpay ang pagdalisay. Pagkatapos ng oras na yon, ginawa mo ulit ang parehong hakbang ng 2 beses. Hanggang sa mapuno mo ng asin ang bamboo tube. Ang iyong tiyan ay napapanahong gumawa ng tunog ng protesta. Oras na para tamasahin ang mga napanalunan ngayon. Kinuha mo ang binti ng usa na nakuha mo ngayon. Gumawa ka ng ilang hiwa sa karne gamit ang iyong entrenching tool. Pagkatapos ay naglagay ka ng asin na iyong dinaslisay. Pagkatapos ng halos kalahating oras, luto na ang binti ng usa. Sumubo ka at tumango.
Sarap na sarap. Pagkatapos kumain at mabusog, hindi ka nagpahinga. Sa halip, nagsimula kang gumawa ng bowstring. Ang hibla ng balat ng mulberry tree ay mahaba at matibay. Ito ay isang magandang materyales para sa paggawa ng bowstring. Pinilas mo ang balat ng kahoy sa manipis na hibla at saka sinimulan ang paghabi ng lubid. Matapos mahabi ang bagting ng pana, kinuha mo naman ang pinutol mong kawayan. Sinimulan mong gawin ang katawan ng pana. Pagkalipas ng isang oras, isang perpektong kawayang pana ang lumitaw sa iyong mga kamay. Pagkatapos ay gumawa ka ng mga pana mula sa mas manipis na kawayan. Ang mga balahibo ng labuyo na nakolekta mo ay ginawang palaso. Tapos na. Sa pamamagitan ng panang ito, ang oso na nagnakaw ng aking karne ay dapat managot. Bukas masusubukan ko na ang bisa nito. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tumagos sa butas ng yungib. Ngayon na pala ang ikatlong araw. Hindi ko alam kung anong gantimpala ang ibibigay ng sistema. Napansin na ang host ay patuloy na nabubuhay sa ilang sa loob ng 3 araw. Nakakatugon sa mga kondisyon ng pag-sign in. Agad bang mag-sign in? Tahimik kang nag-sign in sa iyong isip at isinara ang live stream. Kung ang sistema ay magbibigay ng ilang bagay, hindi dapat makita ng mga manonood. Ang orihinal na malinaw na screen sa loob ng live stream ng Dragon Country ay biglang naging itim. Bilyon-bilyong manonood ang agad na nagalit. Grabe! Anong nangyayari? Ang eksperto sa kaligtasan ay dahan-dahang nagsalita habang hinihimas ang kanyang baba. Hula ko na gumagawa siya ng isang tiyak na tuol o bitad. Matagumpay na pag-sign in. Nakakuha ng gantimpala, Sand Eagle Pistol, 30 bala. Mainit na armas. Sa pamamagitan ng pana, naramdaman kong pumasok ako sa panahon ng malamig na armas. Ngayon sa pamamagitan ng baril na ito, direkta akong lumundag sa modernong digmaan. Ngunit paano ko ito ipapaliwanag ngayon? Hindi ko maaaring sabihin sa mga manonood kapag muli akong nag-live stream. Ginawa ko ito sa pamamagitan ng paghabi ng kawayan at baging, hindi ba? Isiniksik mo ang magazine kasama ang baril sa pinakamalalim na bahagi ng backpack. Matapos gawin ang lahat ng ito, muli mong binuksan ang live stream. Pagkatapos ay kinuha mo sa iyong kaliwang kamay ang bagong gawang kawayang pana at palaso. Sa kanang kamay ay dala mo ang patalim na sibat. Lumabas ka ng yungib ng nakasuot ng buong gamit. Napansin ng mga manonood na papunta ka sa direksyon ng bitad. Hindi ka ba natatakot? Bakit ka pumunta doon? Naku, ano ang gagawin niya? Iyon ay isang malaking oso. Bakit ka pumunta doon? Pumunta ka doon gamit ang pana. Bakit ka pumunta doon? Ang tapang ni Little Fruit. Kaya ba ng kawayang pana ang brown bear? Kailangan niya ng suporta. Ang ekspresyon ni Chenyi ay naging seryoso din. Ang pagpili ng Little Fruit ay napakatapang at napakadelikado. Maliban kung matamaan mo ang mga mahahalagang bahagi tulad ng mata. Kung hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Ngunit ikaw ay lubhang kalmado sa sandaling ito. Lumapit ka sa bitag na sinira ng brown bear. Malambot pa ang lupa sa gilid ng hukay. Nandoon pa rin ang malaking bakas ng kuko ng oso. Hindi ka nagmadaling kumilos bagkus sinimulan mong muling ayusin ang bitad. Muling itinayo ang matutulis na kawayang kahoy na hinukay kahapon. Tinakpan ng malambot na lupa at mga dahon ang butas para magmukhang natural. Pagkatapos ay inihagis mo ang duguan na karne ng usa sa ibabaw ng bitad. Matapos gawin ang lahat ng ito, pumili ka ng isang malaking puno na may magandang tanawin at umakyat. Hinila mo ang iyong busog at pinuntirya ang bitag na natatakpan sa ibaba. Handa na ang lahat. Para kang isang mangangaso na may pinakamahabang pasensya. Nakikiisa sa kapaligiran. Tahimik na naghihintay na mahulog ang oso sa bitad. Bear, handa na ang iyong pananghalian. Tingnan natin kung maglakas loob kang kunin ito. Sa mahabang paghihintay, hindi ka kumikibo. Para palipasin ang nakakainip na oras. Binuksan mo ang system screen. Lumitaw sa screen ang mga sumusunod na impormasyon. Matagumpay na binuksan ng manlalaro ng Lighthouse Country na si Bruce ang resource airdrop. Nakakuha ng compound crossbow at 1-0 pana. Ang manlalaro ng E-Country na si Raji ay nakakain ng nakalalasong damo at namatay na. Natuklasan ng manlalaro ng Dragon Country na si Wangxin ang mineral na bakal. Isang bagong open-pit iron mine ang idinagdag sa Dragon Country. Ang kasalukuyang armas pa rin ay gawa sa kahoy. Kailangan pang mag-explore para maging matagumpay. Ang pagtunaw ng mineral na bakal at paggawa ng mga armas na bakal ay ang pamatagalang pag-unlad. Dapat na malutas agad ang problemang ito sa oso. Mag-imbak ng sapat na pagkain at pagkatapos ay hanapin ang airdrop. Gawing legal ang pinagmulan ng iyong baril. Kasabay nito sa isa pang lugar ng kabubatan. Isang maliksi na figura ang tahimik na naglalakbay sa kabubatan. Babaeng Special Forces, si Leng Yu. Ang kanyang live broadcast ay mayroon ding mataas na bilang ng mga manonood.
Sinusundan ng maraming manonood ang kanyang pananaw. Nararanasan ang antas ng textbook na paglusot sa gubat. Biglang huminto si Leng Yu. Ito ay isang maliit na piraso ng binalatan na kawayan. Pinulot niya ang balat ng kawayan at sinuri ito ng mabuti. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa isang yungib sa di kalayuan. Hindi siya basta-basta sumulong ngunit nagsimulang magmanman sa paligid ng yungib. Sa lalong madaling panahon, mas maraming bakas ng paninirahan ng tao ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Mga tuod ng puno na pinutol ng matutulis na bagay, mga bakas ng dugo na naiwan matapos alisin ang mga lamang loob ng hayop. Sa huli, nakarating siya sa bukana ng yungib kung saan ka nanirahan. May temperatura pa rin ang natitirang abo ng apoy sa loob ng yungib. May mga nagkalat na mineral na asin sa lupa. Pinagsama-sama ang lahat ng detalye. Lumilikha ng isang malinaw na imahe sa kanyang isipan. Isang taong may napakaraming karanasan, napakalakas na kakayahan sa paggawa. At nalutas na ang malaking hamon ng pagkain, apoy, at asin. Wow, pagkakataon niya naman. Bahay ito ni Fruit God. Kapareho mo yan, matagal nang nawalay. Ang lahat sa pinakamataas na command center ng Dragon Country ay tumayo. Umaasa silang magsama kayo ni Leng Yu. Pagsamahin ang dalawang ace card. Ang China ay may mas malaking pagkakataong manalo sa pagkakataong ito. Sa kasamaang palad, wala silang magawa. Tiningnan ni Leng Yu ang bukana ng yungib ng halos 5 minuto. Sa huli, pinili niyang umatras. May nagmamay-ari na ng lupain ito. Napakadelikado na basta na lang pumasok sa teritoryo ng isang malakas na tao. Nang hindi alam kung ang taong iyon ay kaaway o kaibigan. Kailangan niyang hanapin ang iba pang mga taga-China na nangangailangan ng tulong. Kinapa niya ang kanyang backpack na naglalaman ng beef jerky na ginawa niya. Ito ang kanyang rasyon. Ito rin ang pag-asa para sa kanyang mga magiging kasamahan. Sa pagkakataong ito, 4 o 5 oras ka nang nasa puno. Biglang may narinig na hindi magandang tunog. Iyon ang tunog ng katawan na dumadagundong sa mga tuyong dahon at sirang sanga. Biglang nagmulat ng mga mata. Nakita ang isang napakalaking brown bear. Dahan-dahang lumabas mula sa kailaliman ng makakapal na gubat. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan mo. Tiyak na higit sa 3 metro kapag tumayo. Sumabog agad ang live broadcast room. Si Bear ay dumating. Nasa panganib si Fruit God. Tumakbo ka. Hindi kayang tagusan ng pana ang bagay na yan. Seryoso ang ekspresyon ni Chenyi kaysa dati. Tingnan natin kung gagana ang iyong bitad. Ang higanting oso ay dahan-dahang lumalapit sa bitad. Tumingin ang higanting oso sa piraso ng karne ng usa na nagpapalabas ng kaakit-akit na hininga. Ngunit hindi ito gumalaw, naglakad lamang sa paligid ng bitad. Madalas na ginagamit ang ilong upang huminga ng husto. Tila alam nito na may panganib sa masarap na pagkain na ito. Lumipas ang bawat segundo. Ang puso mo ay nasa lalamunan mo. Ang arrowhead na gawa sa buto ng usa ay mahigpit na nakakandado sa mga mata ng higanteng oso. Naghihintay ka ng pinakamagandang pagkakataon. Alinman sa mawalan ng pasensya ang higanteng oso at tumapak sa bitad. O kaya'y nagpakita ito ng ganap na kahinaan. Ang higanteng oso ay lumakad sa paligid ng bitad ng 3 beses. Ngunit ang susunod na aksyon, hinayaan kang ikaw at ang lahat ng China. Nakita kong ang higanteng oso ay hindi sumugod o sumubo. Sa halip, maingat itong lumakad sa gilid ng bitad. Pagkatapos ay dahan-dahan itong dumulas pababa na parang tao na kinokontrol ang katawan. Ang malaki nitong katawan ay perpektong nakaiwas sa mga kawayang tulos. Ang pagbabalakay sa ibabaw ng bitad at ang karne ng usa ay nahulog din sa loob. Ang hayop na ito ay pumasok sa bitad ng walang anumang dalos. Nakuha ang pagkain. Grabe! Ito. Ayos ba to? Ay oso ba to? Mas matalino pa to kaysa kay Seongda at Seong-er. Ang buong live stream ng Dragon Country ay tuluyang nagwala sa chat. Lahat ay nagulat sa talino ng oso. Sa puno, ang kamay mo na may hawak na pana ay pumipintig ang mga ugat. Nakaisip ka ng napakaraming posibilidad. Pero hindi mo inakala ang ganitong posibilidad. Ang malaking oso sa ilalim ng hukay ay kinuha ang karne ng usa at naghanda ng umakyat palabas ng bitad. Ang puso ng milyon-milyong manonood ay halos lumabas sa kanilang lalamunan. Dumating na ang pagkakataon. Sa itaas ng kanopi ng puno, nakangisi ka ng malamig. Nang ang ulo nito ay sumilip sa gilid ng bitad. Sa isang iglap, pinunit ng palaso ang katahimikan ng gubat. Bagamat tumpak na tumama sa noo ng malaking oso. Ngunit ang simpleng kawayang busog at palaso ng buto ng usa na ito ay hindi kayang tumagos sa makapal na bungo ng malaking oso. Ngunit ang napakalaking impact ay tumama ng buo sa ulo nito. Nasaktan ng malaking oso. Ang halos umaakyat na katawan ay biglang nahulog pabalik. Kasunod ng isang serye ng tunog ng pagbaon sa laman. Ang mga nakamamatay na kawayang patpat ay sa wakas nakamit ang kanilang layunin. Isang nakapangingilabot at galit na ungol ang umalingaw-ngaw sa kalangitan, na nagpanginginig sa buong kagubatan.
Hindi mabilang na mga ibong naninirahan sa gubat ang nagulat at lumipad. Ang iyong noo ay pinagpawisan din ng maliliit na butil ng pawis. Hindi ka naglakas loob na magpakampante. Agad kang bumunot ng pangalawang palaso mula sa iyong likuran. Hanggat ang oso na iyon ay maglakas loob na sumilip muli. Ang sasalubong dito ay isa pang walang awang atake. Ang ungol ng malaking oso sa loob ng bitag ay lalong lumakas. Ang malalaking kuko ng oso ay walang habas na pumapalakpak sa makitid na ilalim ng hukay. Hindi nagtagal, bumulwak ang makapal na alikabok mula sa bunganga ng bitag. Agad na tinakpan ang iyong paningin. Ang oso na to, medyo matalino rin. Pinigil mo ang iyong hininga at maingat na nakinig sa mga paggalaw sa ibaba. Ang tunog ng pagpapakpak sa alikabok ay unti-unting huminto. Pinalitan ito ng tunog ng pagkayod ng lupa. Umaakyat ito. Mas hinigpitan mo pa ang busog sa iyong kamay. Biglang dahan-dahang bumangon ang isang malaking itim na anino. Ngunit sa pagkakataong ito, nakaharap ito sa iyo. Kahit nakalmado ka. Sa sandaling ito ay nagmura ka sa iyong isipan. Ang talinong pandigma ng oso na ito ay lubusang lumampas na sa kategorya ng mga hayop. Nang mabaril ito ng isang beses, agad nitong naunawaan kung saan nagmumula ang panganib. At mabilis na natagpuan ang pinakamahusay na estratehiya upang harapin ito. Sa isang iglap, ang pangalawang pana ay sumirit palabas. Ang matalas na panang gawa sa buto ng usa ay tumama sa likod ng oso. At naglabas ng tunog na katulad ng pagtama sa katad. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangang tumalbog. Hindi man lang nag-iwan ng kahit anong bakas ang pana sa balahibo. Sa loob-loob mo'y sinabi mong hindi ito maganda, at iniabot ang kamay para kunin ang pangatlong pana. Ngunit sa maikling sandali lamang na yon, ang higanting oso ay umakyat mula sa bitad. Agad na nakatuon ang dalawang mata sa iyo sa itaas ng puno. Sa sumunod na segundo, nagbago ito sa isang mabigat na tangke na wala sa kontrol. At sumugod sa puno. Tapos na. Paano ako tatakas? Hindi ko kayang panoorin, may tumulong kayo kay Gushen. Siguradong mamamatay na si Gushen, di ba? Napakalakas ng impact ng brown bear. Kahit gamitin mo ang lahat ng iyong natutuhan, hindi mo maiisip na sa ganitong sitwasyon ay may anumang pagkakataon ang tao na makaligtas. Ang katawan ng higanting oso ay marahas na bumangga sa lumang puno. Pagkatapos ay ang pangalawang pagbangga. Isang malinaw na lamat sa gitna ng puno ay mabilis na kumalat. Sa mismong sandali bago gumuho ang higanting puno, gumalaw ka. Hinawakan mo ang matigas na kahoy na mahabang sibat gamit ang iyong dalawang kamay. At tumalon pababa sa higanting oso. Grabe! Nababaliw na. Isinusugal ni Gushen ang kanyang buhay. Sa sandaling akala ng lahat na sumuko ka na. Ngunit sa sumunod na segundo nakita nila ang isang eksenang hindi nila malilimutan habang buhay. Ikaw ay parang isang taong hugis kanon na bumabagsak mula sa langit. Ang oras ay tila huminto sa sandaling ito. Ang takot ay unang lumitaw sa mga mata ng higanteng oso. Ang malaking bahagi ng sibat ay ganap na nakabaon sa loob ng ulo ng higanteng oso. Ang higanteng oso ay tuluyang bumagsak sa lupa. Nagpumiglas ito ng ilang beses at pagkatapos ay tumahimik. Ganap na katahimikan. 10 milyong manonood sa live broadcast ng Dragon Country ay natigilan sa loob ng higit sa 10 segundo. Grabe! Anong nangyari kanina? Isa itong himala. Ang galing ni Gushen. Ang operasyong ito ay talagang labag sa batas. Biglang hinampas ni Chenye ang mesa at ang kanyang mukha ay namula. Hindi ka panipaniwala. Ang batang Go na ito ay walang talo. Ang manlalaro ng Dragon Country na si Xiao Guo ay matagumpay na nakapagpabagsak ng isang mutant na brown bear. 1,000 adult brown bear ang idadagdag sa loob ng Dragon Country. Sa loob ng teritoryo ng Longguo, sa malalaking sinaunang kagubatan at mga protektadong lugar. Isa-isang lumilitaw ang malalaking oso mula sa kawalan. Hindi mo alintana ang ingay sa labas. Binunot mo ang iyong pala sa baywang. Gumamit ka ng malinis na malaking dahon para balutin ito at isilid sa bag. Pagkatapos ay sinimulan mong ayusin ang balat ng oso. Ito ay isang malaking proyekto. Hiniwa mo ang pinakamagandang 4 na paa ng oso at isang malaking piraso ng sirloin. Binalot mo ito sa inayos na balat ng oso. Matapos gawin ang lahat ng ito, binuhat mo ang mga piraso ng karne na binalot ng balat ng oso. Naghahanap ng angkop na bakanting load sa malapit. Pagkalakad ng ilang hakbang, naamoy mo ang isang pamilyar na amoy. Sibuyas. Nanlaki ang iyong mga mata at sinundan mo ang amoy. Nakita mo sa di kalayo ang dalisdis. May tumutubong isang lugar ng ligaw na sibuyas. Lumunok ka. Halos 10 oras ka nang hindi kumakain. At nakaranas ka ng labanan para sa buhay at kamatayan. Ang iyong lakas ay naubos na. Sa sandaling ito, ang pagkakita sa mga sibuyas na ito ay parang nakakita ka ng pagkain ng mga Diyos. Wow! Ang swerte! Mabilis kang naglakad papunta sa sibuyasan. Walang pag-aalinlangan mong binunot ang ilang malalaking sibuyas.
Sa mga kayamanang ito, ang piging ng karne ng oso ngayong araw ay kumpleto na. Naghahanap ka ng patag na bakanting lot sa malapit at nagsimulang magpainit ng apoy. Inilagay mo ang sirloy ng karne ng oso sa patag na bato. Hiniwa mo ito gamit ang pala sa makakapal na hiwa. Ang ibabaw ng karne ng oso ay unti-unting nagiging kaakit-akit na kulay karamelo. Dinampot mo ang isang hiwa ng karne ng oso at isinubo. Talagang pagkain ng mga Diyos. Ngunit kahit na mabango ang karne ng oso, masyado itong mataba. Kung kakainin ng mag-isa, madaling magsawa, kaya papasok na ang sibuyas. Kumuha ka ng sibuyas at kumagat ng malaki. Ang maanghang na katas ay agad na pumuno sa iyong bibig. Pagkatapos ay kumuha ka ng isang hiwa ng karne ng oso, walang kapantay. Ang kombinasyong ito ay talagang perpekto. Kung may kaunting alak lang, mas perpekto pa. Kapag nakahanap ka ng angkop na lugar upang magtayo ng silungan. Ang plano sa paggawa ng alak ay dapat ding isaalang-alang. Sa oras na yon, ang inihaw na karne na may puting alak ay talagang kasiyahan sa buhay. Habang nagpapakasawa ka sa kasiyahan ng pagkain, nakita ng iyong peripheral vision ang kakaibang usok na umaakyat sa itaas ng kagubatan sa malayo. Airdrop. Agad kang tumugon at ang iyong mga mata ay kumislap sa pananabik. Mabilis mong tinantya ang distansya. Humigit kumulang 20 kilometro ang layo sa malalim na kagubatan. Ayon sa kasalukuyang mga bagahe, kailangan mong maglakad ng isang araw. Hindi rin ako nagmamadali, kumain muna ako para mabusog. Sa isa pang bahagi ng kagubatan na mas malapit sa drop point, nakita rin ni Len Yu ang pulang usok na yon. Bilang isang profesional na special forces, mas alam niya kaysa sinuman ang halaga ng airdrop crate. Mga kagamitan sa armas, mga gamit medikal, mga rasyon ng militar. Anumang bagay ay maaaring lubos na mapabuti ang mga pagkakataong mabuhay. Sa pamamagitan ng paghusga sa lupain, dapat itong isang medyo bukas na lambak. Bagamat patag ang lupain at angkop para sa paglapag ng airdrop crate. Ngunit nangangahulugan din ito na walang sapat na takip at madaling malantad. Pinag-isipan ni Len Yu ang mga kalamangan at kahinaan sa kanyang puso. Ang airdrop point ay tiyak na makaakit ng maraming manlalaro na magtipon. Sa oras na yon, isang matinding labanan ay hindi maiiwasan. Sa kanyang sariling lakas, ang mga pagkakataon ng tagumpay ay hindi malaki. Ngunit wala siyang pagpipilian. Dapat niyang ipaglaban ang mas maraming mapagkukunan para sa bansa. Sinuri ni Len Yu ang kanyang mga kagamitan. Isang military knife, isang gawang bahay na pana at palaso, ilang piraso ng pinatuyong karne at isang bote ng tubig. Huminga siya ng malalim at tahimik na nagtungo sa direksyon ng airdrop. Wokaw, nakita rin ng Diyosa na si Len Yu ang airdrop. Magiging magandang palabas ito. Magkikita kaya ang Diyos at ang Diyosa sa airdrop point? Maghahanap ng pag-ibig ang Diyos. Binalot mo ang ilang piraso ng karne ng oso sa malalaking dahon at isiniksik ang mga ito sa kailaliman ng iyong backpack. Sa kasamaang palad, napakaliit ng backpack, karamihan sa karne ng oso ay kailangang itapon. Daan-daang libra ng karne ng oso sa lupa. Ang mga ito ay mga kayamanan na nagliligtas buhay sa ilang. Ngunit walang paraan, hindi kayang dalhin ng isang tao ang napakarami. Pagkatapos ay naglakad ka ng malaki patungo sa direksyon ng pulang usok. Sa isang burol na mas malapit sa airdrop point. Dinilaan ni Matsushita Shosha ang kanyang mga labi. Mahal, nakikita mo ba? Ipinakita ni Kozi Zaiji ang kanyang mapuputing ngipin. Siyempre nakikita ko, maliit kong pusa. Dapat nating makuha ang airdrop na ito. Inayos ng dalawa ang kanilang mga kagamitan at mabilis na sumulong sa direksyon ng airdrop. Ang lahat ng mga live broadcast room sa buong mundo ay tuluyang kumulo. Ukaw, ito ay isang gulo ng awayan. Ang dalawang asong lalaki at babae mula sa Japan ay nagpapakita pa rin ng pagmamahal. Nakakadiri. Mayroon silang kalamangan sa bilang, nasa panganib ang ibang mga manlalaro. Sa sandaling ito, mabilis kang naglalakbay sa siksik na kabubatan. Karne ng oso, balat ng oso, kasama ang iba't ibang kagamitan. Ang kabuang timbang ay hindi bababa sa 30 kilo. Nararamdaman mong nagsisimula ng sumakit ang iyong mga balikat. Bumagal din ang iyong mga hakbang. Kung magpapatuloy ito, aabutin ka ng napakatagal bago makarating sa airdrop point. Kailangan mong mag-isip ng paraan upang mapabilis. Sa sandaling ito, tumunog ang pamilyar na tunog ng system prompt sa iyong isipan. Napansin ang espesyal na mineral sa malapit. Parang may isang invisible na hibla na humihila sa iyo. Tungo sa isang partikular na direksyon. Sinundan mo ang direksyon na itinuturo ng iyong pakiramdam. Lumitaw sa iyong harapan ang isang natural na pader ng bato. Grabe, likas na minahan ng ginto. Sa modernong lipunan, ang ginto ay matatag na pera. Grabe, yaman. Agad mong kinuha ang iyong pala. Ang pala at bato ay nagbanggaan na may malutong na tunog. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, matagumpay kang nakahukay ng dose-dosenang piraso ng mineral na may mataas na antas ng ginto.
Natuklasan ng manlalaro ng Dragon Country na si Xiao Guo ang isang natural na minahan ng ginto. Gantimpala, 10,000 malalaking minahan ng ginto. Ang buong Dragon Country ay agad na nagdiwang. Isa-isang umusbong ang maliliit na burol sa buong bansa. Pagkatapos kolektahin ang lahat ng mga mineral ng ginto, muling binuhat ang backpack. Pumunta patungo sa drop point. Tiyak na nagmamadali rin ang iba pang mga manlalaro. Kailangan kong magmadali. Gayunpaman, wala pang kalahating oras. Ang kalangitan ay biglang nagbago ng walang babala. Gumulong ang mga maitim na ulap. Pagkatapos ay bumagsak mula sa langit ang napakaraming granizo. Sa pagmamadali, kinuha mo ang kawaling bakal. Naisip at agad itong ipinukpok sa iyong ulo. Ngunit ang bawat granizo na tumama sa iyo ay masakit. Hindi nagtagal, ang iyong likod at braso ay nagkaroon ng mga pasa. Nakakamatay ito. Habang tumatakbo ng mabilis na may takip na kawali sa ulo. Naghanap ka ng masisilungan sa lahat ng dako. Sa wakas, nakakita ka ng isang kuweba sa ilalim ng pader ng bato, hindi kalayuan. Talagang masamang panahon. Si Matsushita Morisha at Koizumi Zaiji ng Wakoko ay nagtatakbuhan sa kakahuyan na nakatakip ang kanilang mga ulo. Bagaman nagtatago sila sa ilalim ng isang malaking puno. Ngunit hindi kayang pigilan ng mga dahon ang granizo. Ang dalawa ay nabugbog ang kanilang mga mukha. Si Jack ng Lighthouse Country ay naglalakad sa isang bukas na lugar. Walang anumang bagay sa paligid na maaaring magbigay ng proteksyon. Hindi pa siya nakakalayo nang tamaan siya ng isang malaking granizo sa kanyang tuhod. Hindi siya nakatayo sa loob ng mahabang panahon. Bumagsak ang granizo malapit sa pasukan ng kuweba. Ang temperatura sa loob ng kuweba ay patuloy na bumababa. Humininga ka ng puting usok. Mukhang hindi ako makakaalis sa maikling panahon. Kinuha mo ang natitirang karne ng oso mula sa iyong backpack upang magpainit. Sa ganitong masamang panahon, naging mahirap ang paggawa ng apoy sa pamamagitan ng pagkikiskisan ng kahoy. Karaniwan ay ilang minuto lamang upang magawa ito. Sa pagkakataong ito, inabot ng kalahating oras at wala pa ring nangyayari. Mukhang kailangan ko pa ring kumuha ng flint. Nang handa ka ng magpahinga at muling magsimulang gumawa ng apoy sa pamamagitan ng pagkikiskis ng kahoy. Biglang may narinig kang mga yabag sa labas ng kuweba. Mabilis kang lumingon sa labas. Tahimik mong hinigpitan ang hawak sa iyong pala. Sa pamamagitan ng makakapal na ulang mayelo, natanaw mo ang isang figura. Papalapit ito sa iyong kinaroroonan. Unti-unting luminaw ang figura sa gitna ng ulang mayelo. Isa itong lalaking may katamtamang tangkad. Mayroon siyang malaking backpack. Anong bansa kaya ang manlalarong ito? Lumapit ang lalaki sa layong 3 metro mula sa bunganga ng kuweba. Nang makita kanyang nakatingin sa kanya nang may pag-aalinlangan. Labis siyang nataranta. Wala akong masamang intensyon. Dali-dali niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Grabe ang taong ito, galing kaya siya sa France. Nang makita ng lalaki na hindi ka kaagad umatake, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang backpack papunta sa iyo. Lahat ito ang aking mga gamit, gusto ko lang umiwas sa ulang mayelo. At handa akong ibahagi ang aking mga kasangkapan. Hindi ka nagpakampante. Sa ganitong kapaligiran, sinuman ay maaaring maging kaaway. Ngunit talagang interesado ka sa backpack. Puno ang backpack, maraming laman sa loob. Tila napansin ng lalaki ang iyong pag-aalinlangan. Itinuro niya ang mga tuyong kahoy na nakakalat malapit sa bunganga ng kuweba. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang backpack na katutulak pa lamang. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Gusto bang sabihin ng taong ito na may mga gamit pang apoy sa loob ng backpack? Una, umatras ka ng 10 hakbang. Kasabay nito, itinuro mo ang malayo gamit ang pala. Agad itong sinunod ng lalaki. Binuksan mo ang backpack para tingnan. May ilang compressed biscuits at deleta sa loob. Sa ilalim ay may mga lubid, kutsilyo, at iba pang karaniwang gamit. Ngunit ang labis na nagpasaya sa iyo ay ang nasa ilalim ng backpack. May isang piraso ng flint. Pagkatapos ay tumingala ka sa lalaking mestizo. Nakaganoon pa rin siya na parang sumusuko. Anong pangalan mo? Dupont Pierre. Hindi mo rin ba nakita ang mga kababayan mo? Ako lang mag-isa mula pa kanina. Wala akong swerte. Naligaw ako at 3 araw bago ko natagpuan ito. Karamihan sa mga manlalaro mula sa iba't ibang bansa ay pansamantalang nagkakampi. Normal lang na magtakbuhan para iligtas ang sarili kapag may panganib. Anong gusto mo? Nag-atubili si Pierre, itinuro niya ang kuweba. Gusto kong sumilong sa ulan kasama ka. Pwede, pero may ilang kondisyon. May pagtataka sa mga mata ni Pierre. Anong mga kondisyon? Una, kung ano ang sabihin ko, susundin mo. Pangalawa, hindi mo ako pwedeng tanungin ng kahit anong personal na tanong. Pangatlo, kung may panganib, takbuhan ang isa't isa. Hindi ako tutol sa pansamantalang pagtutulungan. Ngunit hindi kailanman magkakaroon ng anumang pagkakaibigan. Walang sinuman ang dapat pagkatiwalaan maliban sa sarili.
Tumango ng tumango si Pierre. Tapos dali-dali niyang binuhat ang kanyang backpack at tumakbo papasok sa kuweba. Nagsimula kang magpainit ng apoy. Gamit muna ang pala ng inhinyero, gumawa ka ng maliit na hukay sa lupa. Pagkatapos ay kinolekta mo ang mga tuyong bato sa loob ng kuweba at ginawa itong bilog. Kusang loob na iniabot ni Pierre ang flint at ilang tuyong damo. Tinanggap mo ang flint. Mabilis mong kiniskis ang talim ng pala ng inhinyero sa bato. Hindi nagtagal, nawala ang malamig at basa na lamig dahil sa maliit na apoy. Inihaw mo ang karne ng oso na nakatusok sa mga kahoy. Lumunok si Pierre. 2 araw na siyang hindi nakakakain ng mainit na pagkain. Gusto mo? Tumango ng tumango si Pierre, punong-puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Gusto ko. Gustong-gusto ko. Ipalit mo ang iyong flint. May bahagyang galit sa mga mata ni Pierre. Ngunit agad itong bumalik sa normal. Iniabot sa iyo ang kanyang flint. Heto. Tumango ng may kasiyahan, hindi lugi sa transaksyon na ito. Salamat, maraming salamat. Maingat siyang kumagat ng isang maliit na piraso. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang sarap, anong karne ito? Karne ng oso. Agad na nanlaki ang mga mata ni Pierre. Pumatay ka ng isang oso. Hindi ka nagpaliwanag ng detalyado. Sa halip, nagpatuloy ka sa pag-ihaw ng iyong sariling bahagi. Ganap na nagbago ang paraan ng pagtingin ni Pierre sa iyo. Ang isang taong kayang pumatay ng brown bear gamit ang kamay ay tiyak na isang nangungunang mga ngaso. Ang pagkakataong mabuhay kasama ang isang malakas na tao ay tataas ng malaki. Palihim niyang pinasalamatan ang kanyang pagpili. Umuulan pa rin ang yelo sa labas, ngunit mainit sa loob ng kuweba na parang tagsibol. Tahimik na tinatamasa ng dalawa ang mainit na inihaw na karne, walang sinuman ang nagsalita. Ngunit ang bango ng karne ay hindi lamang ang kumakalat sa hangin. Mayroon ding ibang banayad na kapaligiran. Paminsan-minsan, palihim na sumusulyap sa iyo si Pierre. Isang bahagyang pagkalkula ang dumaan sa kanyang mga mata. Ang galing mo talaga. Ngayon lang ako nakakita ng taong kayang manghuli ng brown bear sa buong buhay ko. Hindi ka sumagot, sa halip ay ginalaw mo ang apoy gamit ang kahoy. Sa tingin ko, ang isang malakas na tulad mo ay siguradong maraming magagandang gamit, hindi ba? Sa wakas ay sinulyapan mo siya. Kinabahan si Pierre sa kanyang nakita. Naalala niya ang panuntunang itinakda mo kanina, bawal magtanong ng personal na katanungan. May kasabihan kami sa France. Dapat magtulungan ang mga magkaibigan. Iniligtas mo ako kaya gagantihan kita. Napansin na ng mga manonood sa live broadcast ang kakaibang kilos. Ang sama ng tingin ng taong to, talagang basura. Parang whistle na nagbabalak magnakaw ng manok. Mag-ingat ka, fruit god. Parang may problema sa taong to. Lumalim na ang gabi, sa wakas ay tumigil na ang bagyo sa labas ng kuweba. Tinignan ni Pierre ang kanyang relo. At sumulyap sa iyo na nakapikit at nagpapahinga. Hindi pa ba masyadong maaga? Bakit hindi ka pa matulog? Hahaha, sanay akong matulog ng late. Magpahinga ka na, ako na ang magbabantay para siguradong walang mangyayari. Hindi ako inaantok. Diretsahang sinagot mo si Pierre na wala na siyang masabi. Palihim na nagmadali si Pierre. Ngunit nanatili pa rin siyang magiliw sa panlabas. Kung ganun, sabay na tayong magbantay. Bahala ka. Lumipas ang bawat minuto. Lalong naging balisa si Pierre. Pasensya ka na, kailangan kong lumabas para magbawas. Isang bahagyang ngisi ang lumitaw sa kanyang labi. Kailangan bang dalhin lahat ng gamit mo kapag pupunta sa banyo? Bahala ka. Gumaan ang pakiramdam ni Pierre at mabilis na lumabas ng kuweba. Pagkaalis niya, bigla kang bumangon at sinipa ang apoy. Binuhat mo ang iyong mga gamit at tahimik na naglaho sa dilim. Mabilis kang nakahanap ng lugar sa likod ng batong protektado sa hangin. Kinasa mo ang iyong pana at naging isa ka sa dilim. Tama nga, may problema talaga ang taong to. Wala pang 10 minuto. 2 nagtatagong yabag ang narinig mula sa malayo. Ivan, nasa kuweba na yon, nag-iisa. Napakahusay ng gamit. Sigurado ka bang nag-iisa lang siya? Hindi ka ba niya napansin? Sigurado. Buong gabi ko siyang binabantayan, siya lang mag-isa. Ngumisi ng malamig si Ivan. Baliin muna natin ang mga kamay at paa niya bago kunin ang lahat ng gamit niya. Tandaan, huwag mag-iwan ng kahit anong bakas. Pagkatapos, sumugod ang dalawa sa loob ng kuweba na parang mga gutom na lobo. Ngunit walang tao sa loob ng kuweba. Tanging isang bunton lamang ng nagkalat na abo. Nagbago ang mukha ni Pierre. Impossible. Nandito lang siya kanina, paanong? Biglang lumingon si Ivan at masama siyang tinitigan. Gago ka. Nahuli ka. Sa sandaling iyon, isang palaso ang tumagos sa hita ni Pierre. Ang malakas na impact ay nagpatumba sa kanya sa lupa. Gulat na gulat si Ivan. Itinaas niya ang kanyang itak at sumigaw sa direksyon kung saan nanggaling ang palaso. Lumabas ka. Ang sumagot sa kanya ay ang pangalawang palaso. Direktang tumagos ang palaso sa kanyang pulso na may hawak na itak. Bumagsak sa lupa ang itak na may kalansing.
Umiyak si Ivan habang hawak ang kanyang pulso na dumurugo ng husto. Dahan-dahan kang lumabas mula sa likod ng bato. Muling nakatutok ang pana sa dalawa. Walang sinayang na salita, dahan-dahang binatak ang kwerdas ng pana, ang malakas ang nabubuhay. Pagkatapos mong lutasin ang dalawa, nagsimula kang mangolekta ng mga samsam. Nagdala ang hangin ng gabi ng matinding amoy ng dugo. Ngunit wala kang pakialam. Yumaman na ako! Yumaman na ako! Bukod sa ilang piraso ng compressed biscuit at kalahating bote ng tubig, mayroon ding bagong-bagong pulang first aid kit. Ito ay parang pangalawang buhay sa ilang. Kasunod nito, mayroon ding Swiss Army knife, tingnan si Ivan. May kalahating tuyong kuneho sa backpack ng malaking lalaking ito. Isang rolyo ng nilon na lubid at ang itak sa lupa. Ito ang pinapangarap na mga gamit para sa survival. Isiniksik mo ang lahat ng kapaki-pakinabang na bagay sa iyong backpack. Sa huli, tiningnan mo ang dalawang bangkay sa lupa. Malamig ang iyong mga mata. Gisingin mo ang iyong mga mata. Sa susunod na buhay gisingin mo ang iyong mga mata. Pagkatapos mong sabihin yon, nawala ka sa kadiliman ng gabi. Kasabay nito, nagdiriwang ang Dragon Country sa loob ng live broadcast. Bumubulusok ang mga mensahe na parang bulkan. Sobrang siksik na halos hindi na makita ang screen. Walang talo si Godgo. Ito ang dapat na pag-ugali ng isang lalaki mula sa Dragon Country. Sa loob ng studio, sabik na pinapalo ni Sabining ang mesa. Antas ng textbook na pagganti. Ipinakita niya sa lahat sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Sa ilang, ang pinakamapanganib ay ang puso ng tao. Gayunpaman, ang pagdiriwang ng Dragon Country ay sumasalamin sa katahimikan ng ilang mga bansa. Ang mukha ng kinatawa ng Pransya sa pandaigdigang emergency meeting channel ay namula. Para siyang nasisiraan ng ulo na inaakusahan ang Longguo sa iyong mga ginawa. Gayunpaman, madaling sumagot ang kinatawa ng Longguo. Tutal, ganoon ang mga patakaran ng laro. Kaya naman walang nakuhang paliwanag ang kinatawan ng Pransya. Dahil hindi siya makalamang sa mga patakaran. Ang kinatawan ng Pransya ay nagbanta ng may nakakatakot na mukha. Sa loob ng 2 araw, ang communication channel sa pagitan ng mga manlalaro ay bubuksan sa limitadong oras. Sa oras na yon, personal kong iutos na tipunin ang lahat ng natitirang manlalaro ng Pransya. Anuman ang mangyari, hahabulin at papatayin namin ang lahat ng manlalaro ng Longguo. Ang kanyang mga salita ay nagpababa ng temperatura sa silid ng pagpupulong sa halos zero. Ngunit tumawa lamang ang kinatawa ng Longguo. Naghihintay kami. Sa sandaling ito, sa kakaibang ilang. Dala mo ang iyong mabigat na mga nasamsam. Tahimik kang naglalakbay sa kabubatan. At ang ulat tungkol sa pagpatay mo sa 2 dayuhang manlalaro ay naipadala na. Sa loob ng isang lihim na kuweba na natatakpan ng mga baging. Hinahasa ni Len Yu ang kanyang military knife. Sa sumunod na segundo, biglang nag-vibrate ang kanyang relo. Nang makita ito, ibinaling niya ang kanyang tingin sa screen. Nang makita niya ang ulat, biglang kumipot ang kanyang mga mata. Si Xiao Go na naman. Magaling. Pagkatapos niyang magsalita, mas mariin pang hinasa ni Len Yu ang kanyang kutsilyo. Alam niyang hindi siya maaaring mapag-iwanan. Kasabay nito, nakita rin ng iba pang manlalaro ng Longguo ang mensaheng ito. Lahat sila ay nakaramdam ng matinding pagmamalaki at pag-asa. Hindi nagtagal, isang bahid ng liwanag ang lumitaw sa silangan. Tumayo ka at tinapik ang alikabok sa iyong katawan. Pagkatapos ay inihagis mo ang mabigat na backpack sa iyong likod. Pagkatapos ay sinimulan mong tukuyin ang direksyon. Pagkatapos ay nagpatuloy ka sa direksyon ng pulang usok. Ang iyong mga mata ay nagliliwanag na may determinasyon. Pagkatapos ng ilang oras ng matinding paglalakad, ang iyong mga binti ay parang pinuno ng tingga. Ang bawat hakbang ay masakit at hindi komportable. Nagsimula pa itong manginig ng bahagya. Kaya nagpasya kang huminto upang magpahinga at magdagdag ng enerhiya. Dahil sa iyong master level na environmental awareness, mabilis kang naglakad patungo sa direksyon kung saan mas mahalumigmig ang hangin. Hindi nagtagal, narinig mo ang tunog ng agos ng tubig. Agad mong isinantabi ang mga palumpong sa iyong harapan. Biglang lumitaw ang isang batis sa iyong harapan. Ang tubig ng batis ay hindi gaanong malinaw. Naglalaman din ito ng maliliit na putik at tuyong dahon. Ngunit sa ganitong desperadong sitwasyon, ito ay walang alinlangan na isang pinagmulan ng buhay. Sa sandaling ito, ibinaba mo ang iyong mabigat na backpack. Pagkatapos ay kinuha mo ang iyong machete mula rito. Lumapit ka sa batis at pumili ng isang puno na may laki ng isang mangkok. Pagkatapos, huminga ka ng malalim at biglang winasiwas ang iyong itak. Agad na tumagos ang talim sa halos kalahati ng puno. Nang makita ito, hindi mo napigilang bumulong. Sa iyong patuloy na pagwasiwas. Sa loob ng wala pang 2 minuto, bumagsak ang maliit na puno. Balak mo itong gawing isang bunton ng kahoy. Pagkatapos ay kinuha mo ang iyong batong pangapoy. Gamit ang likod ng itak, mariin mong kiniskis ang itim na magnesium bar. Isang bugso ng mga kislap ang lumabas.
Tumpak itong bumagsak sa tuyong panggatong na iyong inihanda. Sa sumunod na segundo, umuusok ito. Biglang lumiyab ang apoy. Hindi nagtagal, nagkaroon ka ng isang mainit na apoy. Ang iyong buong pagod at ginaw ay napawi. Ang sarap ng may apoy. Pagkatapos mong sabihin yon, gumamit ka ng pala upang gumawa ng isang simpleng hukay na panala sa tabi ng ilog. At isa-isa mong nilagyan ito ng buhangin, mga maliliit na bato, at abo ng halaman. Sumalok ka ng malabong tubig sa ilog at paulit-ulit itong sinala. Pagkatapos ay isinalin mo ito sa isang kaldero at inilagay sa apoy. Habang naghihintay na kumulo ang tubig, kinuha mo ang kalahati ng tuyong kuneho. Ang karne ng kuneho ay kasing tigas ng kahoy. Ngunit sa iyong mga mata, ito ay isang napakasarap na pagkain. Masyadong nakakasawa ang kumain ng maraming karne ng oso. Masarap ding kumain ng kaunting karne ng kuneho. Nang maisip mo ito, kinuha mo ang iyong Swiss Army knife. Madali mong hiniwa ang karne ng kuneho sa maliliit na piraso. At tinuhog mo ito sa mga sanga at inihaw sa apoy. Hindi nagtagal, lumabas ang mantika dahil sa mataas na temperatura. Isang masarap na amoy ng karne ang kumalat sa kabubatan. Hindi mabilang na mga manonood sa Dragon Country livestream ang naakit sa nakakatakam na tanawing ito. Sa studio, hindi napigilang lumunok ni Sabining. Habang si Chenye sa kanyang tabi ay mukhang seryoso. Ang paraan ng paggamot ng binata sa tubig ay ang pinakaklasiko at epektibong paraan ng pagpapatulo. Ito ay pagpapakita ng napakalawak na karanasan sa kaligtasan sa ilang. Sa sandaling ito, sa tabi ng ilog, umiinom ka ng tubig na kumukulo. Habang kumakain ng malutong sa labas at malambot sa loob na inihaw na karne ng kuneho. Ang pagod mula sa buong magdamag ay unti-unting napawi. Hindi nagtagal, naubos mo ang huling piraso ng karne ng kuneho. Pagkatapos ay tinakpan mo ng lupa ang apoy. At muling binuhusan ng tubig upang suriin. Tiniyak na walang maiiwan na anumang mga kislap. Nang muli mong isukbit ang iyong mabigat na backpack, agad mong naramdaman na puno ka ng sigla. Mabilis mong natukoy ang direksyon. Pagkatapos ay nagpatuloy ka sa direksyon ng signal ng airdrop. Gayunpaman, wala pang kalahating oras kang nakakalayo. Hindi mo sinasadyang binagalan ang iyong mga hakbang. Dahil sa sobrang tahimik ng kabubatan, ang mga huni ng ibon at huni ng kulisap ay nawala ng walang bakas. Sa isang iglap, dumaloy ang lamig mula sa iyong talampakan hanggang sa tuktok ng iyong ulo. Sa sandaling ito, ang lahat ng iyong mga kalamnan ay nag-igting. Kasabay nito, inabot mo ang iyong kamay at hinawakan ang itak na nakasukbit sa iyong baywang. Ang iyong napakahusay na pandama sa kapaligiran ay agad na umabot sa sukdulan. Tumingin-tingin ka sa paligid. Sa huli, ang iyong paningin ay tumigil sa pagitan ng dalawang puno sa harap. Nakita mo na mayroong isang manipis na linya na humigit kumulang 10 sentimetro mula sa lupa. Ito ay isang bitag na gawa sa bituka ng isang hayop. Sa sandaling ito, sumabog ang live broadcast sa Bansang Dragon. Sa loob ng studio, si Chenye ay nakatitig sa screen. Ito ay isang bitag na inilagay laban sa mga tao. Pinupuntirya si Xiaogo. Nang marinig ito, lahat ay kinabahan. Gayunpaman, gumawa ka ng isang hindi inaasahang aksyon. Dahan-dahan kang yumuko at iniunat ang iyong daliri. Pagkatapos ay gumuhit ka ng ilang bilog sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, bumuo ka ng isang 3-dimensional na mapa ng pag-atake sa iyong isipan. Sinusuri kung saan maaaring mangyari ang pag-atake pagkatapos matrigger ang bitag. Hindi nagtagal, napansin mo ang dalawang perpektong ambush point na hindi kalayuan. Hindi mo maiwasang mapangisi. Pagkatapos ay tahimik kang umatras ng dalawang hakbang. Sa sumunod na segundo, nawala ang iyong figura sa dilim. Kasabay nito, kinuha mo ang iyong gawang bow. Inilagay mo ang isang araw na gawa sa buto sa tali ng bow. Sa sandaling ito, dalawang manlalaro mula sa bansang Hapon ang nagtatago sa ambush point. Si Xiao Huazaizi ay sumimangot habang tinitingnan ang lugar kung saan ka nawala. Mayroon ba siyang natuklasan? Pagkatapos magsalita, narinig ang boses ni Matsushita Shosha mula sa gilid. Ang bitag na gawa sa bituka ay ginawa gamit ang sinaunang pamamaraan ng bansang Yamato. Imposible niyang matuklasan ito. Maging matyaga at hintayin siyang matrigger ang bitag. Nang marinig ito, kampante si Xiao Huazaizai. Dinilaan niya ang kanyang tuyong mga labi at ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Gayunpaman, lumipas ang bawat segundo. Ang lugar ng bitag ay nanatiling tahimik. Mabilis na nauubos ang pasensya ng dalawa. Sa sandaling ito, isang tunog ang narinig mula sa isang palumpong. Si Xiao Huazaizi ay nanginig at biglang itinutok ang kanyang crossbow sa pinagmulan ng tunog. Nakita niya ang isang kuneho na lumabas mula sa palumpong. Pagkatapos ay mabilis itong tumakbo sa kabilang panig. Nakahinga ng maluwag si Xiao Huazaizi nang makita ito. Ngunit hindi inaasahan, isang itim na anino ang biglang bumaril mula hindi kalayuan. Ang isang araw ay tumpak na tumagos sa pulso ni Xiao Huazaizai.
Sa sumunod na segundo, isang nakakapangilabot na sigaw ang kumalat sa buong kabubatan. Nang makita ito, mabilis na gumulong si Matsushita Shosha. Itinaas niya ang kanyang kutsilyo at maingat na inobserbahan ang paligid. Sa sandaling ito, lumabas ka na may hawak na bow sa iyong kamay, kalmado at hindi nagmamadali. Ang iyong mga mata ay kalmado na parang tumitingin sa dalawang bangkay. Sa isang iglap, ang malakas na pakiramdam ng pang-aapi ay nagpahirap kay Matsushita Shosha na huminga. Sino ka ba talaga? At hindi ka sumagot. Basta't dahan-dahan mong itinaas ang pana at itinutok kay Matsushita Morisha. Nakita ito ni Matsushita Morisha at mabilis na nagpumiglas ang kanyang pulso. 3 matatalim na bato ang lumabas sa kanyang kamay at lumipad patungo sa iyo. Kasabay nito, itinaas ni Matsushita Morisha ang maikling espada at mabilis na papalapit sa iyo. Ngunit mas mabilis ang iyong reaksyon. Bahagya ka lamang yumuko upang iwasan ang impact ng 3 bato. Pagkatapos ay agad mong hinila ang bagting ng pana at pinakawalan ang isang palaso. Nang makita ito, mabilis na umiwas si Matsushita Morisha upang makaiwas. Subalit sa kasawiang palad, ang palaso ay dumiretso kay Zaizi na hindi makagalaw. Wala siyang oras para mag-react. Tinagos ng palaso ng buto ang kanyang ulo. Nang makita ang eksenang ito, labis na nagulat si Matsushita Morisha. Ngunit ikaw ay tumatakbo na patungo sa kanya na may hawak na pala ng inhinyero. Mabilis na itinaas ni Matsushita Morisha ang maikling espada upang ipagtanggol ang sarili. Nagbanggaan ang pala ng inhinyero at ang maikling espada na nagbuga ng mga spark. Sa sumunod na segundo, isang malakas na puwersa ang dumaloy sa espada. Agad na pumutok ang kanto ng bibig ni Matsushita Morisha at tumulo ang dugo. Dahil sa malakas na puwersang ito, napaurong siya ng 2 hakbang bago nakatayo ng matatag. Puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Halimaw ba ang manlalaro ng bansang dragon na ito? Ngunit pagkatapos ng isang matagumpay na atake, hindi ka tumigil. Patuloy mong iwinasiwas ang pala ng inhinyero patungo sa kanya. Sa sandaling ito, mahigpit na naggangalit ang mga ngipin ni Matsushita Morisha at nagmadaling itinaas ang kamay upang harangin ang atake. Sa isang iglap, dumating ang matinding sakit ng pagkabali ng buto. Tumilapon si Matsushita Morisha at bumangga sa isang puno. Kasunod nito, dumating ka na parang anino. Itinaas mo ang pala ng inhinyero at mariin itong ibinagsak sa kanyang ulo. Sa oras na ito, mga 1 kilometro ang layo. Tumigil si Leng Yu pagkatapos marinig ang sigaw. Agad niyang tinukoy ang direksyon ng tunog. Ngunit hindi basta-basta sumugod si Leng Yu. Sa halip, tinago niya ang lahat ng kanyang hininga at tahimik na nagtungo sa pinanggalingan ng tunog. Hindi nagtagal, nakarating si Leng Yu sa likod ng isang malaking punong balete. Nang handa na siyang obserbahan ang sitwasyon sa harap. Biglang isang itim na palaso ang binaril mula sa likuran. Walang malay na gumulong si Leng Yu sa gilid. Ngunit ang palaso ay mariing tumama pa rin sa kanyang hita. Agad na sumabog ang nakakapasong sakit. Bumuntong hininga si Leng Yu. Mabilis na dinumihan ng dugo ang kanyang pantalon sa pakikipaglaban. Tiniis niya ang matinding sakit at agad na gumulong sa makapal na mga palumpong. Pagkatapos ay binunot niya ang balaraw at tinitigan ang direksyon kung saan nagmula ang palaso. Hindi nagtagal, umalingaw-ngaw ang mga yapak. Isang matangkad na puting figura ang lumabas na nakangiti. Mabilis talaga ang reaksyon ng maliit na pusa ng Dragon Country. Sayang at medyo mabagal pa rin. Sinusundan siya ng 2 matipunong lalaki. Ang 3 ay ang mga manlalaro ng Tower Country. Hindi nagmadali ang puti. Sa halip, malamig niyang tinitigan ang mga bakas ng dugo sa lupa. Maglalaro kaming mabuti kasama ka. Pagkasabi nito, naghiwa-hiwalay ang 3 ng may pagkakaisa. Bumuo ng isang pamantayang taktikal na tatsulok na pormasyon ng paghahanap. Pagkatapos ay dahan-dahang kinubkob ang lugar kung saan nagtatago si Leng Yu. Sa kabilang banda, sa loob ng makakapal na gubat, kinukuha mo ang mga gamit ng manlalaro ng bansang Hapon. Sa sandaling ito, 2 pandaigdigang anunsyo ang tumunog. Inalis ng manlalaro ng Dragon Country na si Xiao Guo ang manlalaro ng bansang Hapon na si Matsushita Morisaki. Dahil dito, ang live broadcast room ng Dragon Country ay tuluyang sumabog. Habang ang live broadcast room ng bansang Hapon ay nahulog sa isang katahimikan. Binawi mo ang lahat ng nagagamit na palaso. At kinuha mula sa 2 ang isang maikling kutsilyo at kalahating palayok ng tubig. Pagkatapos ay umalis ka ng hindi lumilingon at nagmamadaling pumunta sa direksyon ng airdrop. Pagkalipas ng kalahating oras, sa wakas ay nakarating ka sa patutunguhan. Nakita mo ang isang malaking kahon na metal na tahimik na nakahiga sa bakanteng lupa. Hindi ka agad lumapit. Sa halip, maingat kang nagmasid sa paligid upang matiyak na walang ambush. Pagkatapos ay kalmado kang nagbitiw ng 4 na salita. Isara ang live broadcast. Sa sumunod na segundo, ang liwanag ng relo ay biglang dumilim. Kasabay nito, ang screen ng bilyon-bilyong manonood sa buong mundo ay naging itim. Bakit isinara ni Fruit God ang live broadcast?
Tila alam niya kung ano ang nasa loob ng kahon. Hindi mo pinansin ang ingay sa labas at dahan-dahang binuksan ang kahon na metal. Sa loob ng kahon ay may ilang selyadong bag ng buto. Ito ay mga high-yield na patatas na lumalaban sa lamig. Mabilis na lumalagong mais na lumalaban sa tagtuyot. Mataas na protina na soybeans. Bukod pa rito, mayroon ding mas mahusay na military first aid kit. Isang multifunctional na palakol. At isang solar charging board na kasinlaki ng palad. Nang makita ito, lumiwanag ang iyong mga mata. Ang mga binhi na maaaring patatagin ang produksyon ng pagkain ay mas mahalaga kaysa sa anumang armas. Nang maisip mo ito, mabilis mong inilagay ang mga bagay sa iyong backpack. Pagkatapos ay kinuha mo ang A1,911 pistol at 2 magazine mula sa iyong backpack. Inilagay ang mga ito sa walang laman na kahon na metal. Matapos gawin ang lahat ng ito, naghahanda ka ng muling simulan ang live broadcast. Sa sandaling ito, isang malakas na babala ang biglang dumating mula sa iyong katawan. Maraming tao ang papalapit. Agad na kumunot ang iyong noo at agad na nagtago sa likod ng isang malaking puno. Di nagtagal, narinig ang mga yapak at usapan sa gubat. Lumitaw ang 3 manlalaro mula sa bansang lighthouse sa bakanteng lupa. At mayroon din silang hawak na isang tao sa gitna nila. Ito ay ang nasugatang si Len Yu. Tiningnan ng nangungunang manlalaro ng lighthouse country na si Kan ang airdrop. Pagkatapos ay ngumisi at nagsalita. Lumabas ka, kaibigan ng Dragon Country. Alam kong narito ka. Kung ayaw mong mapahamak ang iyong kasama, sumuko ka na lang ng masunurin sa mga gamit sa airdrop. Pagkatapos magsalita, hindi ka gumalaw. Sa halip, mabilis mong sinusuri ang sitwasyon. 3 kalaban ang armado. May hawak na composite crossbow at recurve bow. At isang malaking lalaki na may hawak na itak. Pero sa panig ko, nawalan na ng kakayahang lumaban si Len Yu. Maliit ang tsansa na manalo kung makikipagpukpukan. Dahil walang sumagot, nawalan ng pasensya si Kan. Sumenyas siya sa malaking lalaki. Nang makita ito ng malaking lalaki, mumisi ito. Pagkatapos ay itinutok ang itak sa lid ni Len Yu. Nang makita ito, dahan-dahan kang lumabas mula sa likod ng puno. Nakataas ang mga kamay at may bahid ng kaba sa mukha. Huwag niyo siyang saktan. Nasa loob ng kahon ang lahat ng gamit, pwede niyo nang kunin. Nang marinig ito ni Kan, nakangiti siyang nasiyahan. Ganyan nga dapat. Buksan mo ang airdrop, gusto kong makita kung anong kayamanan ang nakuha mo. Sumunod ka at dahan-dahang lumapit sa metal na kahon. Pagkatapos ay lumuhod ka sa harap ng kahon at nagkunwaring nahihirapang buksan ang takip. Pero nakapasok na ang kamay mo sa loob ng kahon. Hindi napansin ni Kan, sa halip ay naiinip pa niyang pinagmamadali ka. Bilisan mo, 3. Mahina kang sumagot.